Sa ibang bahagi ng Angelic Palace, ang mandirigmang nagbibihis babae ay nakabilanggo pa rin habang unti-unti siyang nagigising at nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang kanyang karaniwang mang-uusig. Sa likuran, may isang boses na nag-aaway sa sarili tungkol sa pagiging naka-assign sa feeding duty, habang tinatawag ni Aslan siya at sinasabing lumabas na lang. Mula sa kanyang panig, isang kakaibang anghel na parang paru-paro ang lumipad at agad siyang ininsulto sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ang isang kaawa-awang tulad niya ay tumatangging maging Titan na Diyos. Napansin ni Aslan ang pagbabago sa mukha at napagtanto na ibang anghel ang naka-duty, pero ibinigay pa rin niya ang parehong sagot at matigas na sinabi na hindi niya hahayaang maging isang grotesque na halimaw siya. Ulit-ulit ng anghel ang kanyang mga salita ng may pang-aasar at ngumiti habang pinupuri kung gaano kahanga-hanga na nakatagal siya ng ganito, kahit na kasing matigas pa rin ang dati. Nagpasya siyang bigyan siya ng lasa ng dugo ng anghel bilang gantimpala, at mahina niyang itinaas ang kanyang ulo sa pagtutol, hinihinging malaman kung ano yon. Walang salitang sinabi, hinawakan ng Celestial ang kanyang panga, pinutol ang kanyang daliri, at pinabayaan na isang patak ng kanyang gintong dugo ang mahulog sa kanyang bibig habang nagbubulalas pa ng higit pang mga insulto. Pagdapo ng patak sa kanyang lalamunan, nagsimula itong magdulot ng epekto, nagbago ang kulay ng kanyang mga mata habang sumisigaw siya sa sakit at nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, mahigpit pa ring nakatali sa kanyang pwesto ng mga kadena habang siya'y nagwawala. Ang Celestial ay nagpakawala ng isang baluktot na tawa at sinabi, hindi naman talaga mahalaga kung tatanggapin niya ito o magtatapos na mag-mutate sa isang nakakatakot na nilalang. Ngunit bigla, siya'y nanlumo nang maramdaman ang isang napakalaking presensya na mabilis na papalapit at agad na lumingon upang harapin ang isang figure na bumababa sa hagdang bato, hawak ang espada. Ngayon, may isang baliw na tingin si Daesung sa kanyang mga mata nang makita niya ang babaeng paru-paro at, nang hindi nag-aaksaya ng oras, tumakbo siya patungo sa kanya na parang kidlat, itinaas ang kanyang espada at tinamasa ang pagkakataong sa wakas ay makaharap ang isa sa mga sinumpang Celestial na iyon. Sa sandaling makita niyang may estranghero na biglang tumatakbo papunta sa kanya, nagsimula nang magpanik ang anghel na paru-paro, at mabilis siyang nagbago sa kanyang ethereal na anyo, na nagdulot ng unti-unting paglusaw ng kanyang katawan. Ang espada ni Daesung ay dumaan sa hangin habang siya ay literal na nagiging liwanag, bahagyang nakakaiwas sa atake na may twisted na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang anyo ay unti-unting bumabalik habang si Daesung ay bumagsak ng ilang talampakan sa unahan, dala ng lakas ng kanyang momentum. Pinanawan siya ng galit na tingin at tinanong kung paano nakapasok ang isang simpleng tao sa kanilang banal na kaharian na may pangit na ekspresyon. Hindi na pinansin ni Daesung ang kanyang tanong at simpleng sinabi na hindi ito magiging madaling laban. Samantala, sa likuran niya, biglang nag-uumpisang magbago si Aslan habang ang kanyang katawan ay grotesque na nagiging isang malambot na masa, at siya'y sumisigaw sa kawalang pag-asa, nagmamakaawa na siya'y maglilingkod sa sinumang makakapagligtas sa kanya sa buong buhay niya. Inilayo ni Daesung ang kanyang atensyon mula sa Butterfly Angel sandali, at tumutok sa kakaibang nilalang sa likod niya, sinusubukang alamin kung ano ba talaga ito. Ang Celestial ay nagmaktol at naisip na kung kumuha siya ng kahit isang segundo pang mas matagal para iwasan ang kanyang atake, hindi siya nakatayo roon ngayon, habang nagmumaterialize ng isang talam na gawa mula sa ether. Agad na itinaas ng hari ng mga demonyo ang kanyang espada sa isang posisyon ng labanan, at bago pa siya makapag-react, siya'y naglaho sa paningin sa isang biglaang kidlat. Nagsimula nang magpawis ang anghel nang mapagtanto niyang hindi na niya matukoy ang presensya nito habang isang patak ng pawis ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagmamadali siyang umiikot, sinusubukang mahuli kahit ang pinakamahinang bakas ng kanyang umaatake, at bulag na iniiwas ang kanyang espada, na hindi alam na ang kanyang kamatayan ay talagang nagmumula sa itaas. Si Daesung, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang baliw at gutom na ekspresyon, ay inactivate ang kanyang demonic slash at ibinagsak ang kanyang espada ng may brutal na puwersa, pinilit ang anghel na itaas ang kanyang sariling sandata gamit ang parehong mga kamay upang harapin ang papasok na atake gamit ang bawat patak ng kanyang lakas. Ang epekto ay nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na itinulak ang anghel pabalik. Bagaman nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga braso at mabawasan ang ilan sa pinsala. Pinipigilan ang kanyang galit, napagtanto niya kung gaano siya kalapit sa kamatayan sa sandaling iyon. Walang balak huminto si Daesung habang tumatakbo siya papunta sa kanya para sa isa pang atake, sumisigaw sa kanya na mamatay na lang.
Ipinagpag niya ang kanyang espada muli, tinatamaan ang kanyang leeg at walang pagkakataong makaiwas. Dahil wala ng ibang paraan, siya'y nagdesperado at ginamit ang kanyang trump card, Batas ng Diyos, upang lumikha ng isang zone na walang karahasan. Isang maliwanag na haligi ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, agad na pinipigil si Daesung sa gitna ng kanyang atake habang ang kanyang espada ay huminto na ilang pulgada mula sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi siya makakilos, at sa isang galit na tingin, tinanong niya kung ano ang ginawa sa kanya ng mangkukulam na insekto. Ang Celestial ay nagpakita ng mapagmataas ng ngiti habang tinatapik ang talam at casual na binanggit kung gaano kalapit iyon. Sa loob ng isip ni Daesung pumasok si Pantheon at sinabi ang halata na ang anumang balak pumatay ay ganap na nawasak, na nagbigay daan kay Daesung na magtaka kung dapat na ba niyang itago ang kanyang balak pumatay. Ang anghel ay patuloy na may mapanlikhang ngiti at nagsimula ng magsalita tungkol sa kung paano dahil sa banal na batas ng Panginoon, ang lugar ay nakalok na sa isang zone ng kapayapaan. Lumakad siya na may parehong baluktot ng ngiti at buong tapang na nagsabi na walang sinuman ang makakalabag sa batas ng Diyos, na lalo lamang nagpagalit sa kanya habang sinagot niya kung kailan pa ba nagmamalasakit ang mga anghel sa kapayapaan. Patuloy pa rin siya sa kanyang talumpati nang biglang utusan ni Daesung na pakawalan ang kanyang mana. Noong mga sandaling iyon, pumasok ang Demon Lord sa kanyang tunay na anyo habang ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag at ang kanyang aura ay bumaha sa buong lugar. Agad na umatras ang anghel sa gulat nang marinig ang pangalan ng Diyos-Diyosan, ngunit huli na ang lahat. Bago pa siya makapagsalita muli, tinaga na siya ni Daesung na parang kesong Swiss. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho habang sumisigaw siya na hindi dapat posible na baliwalain ang batas ng Diyos. Ganap siyang naglaho sa usok habang si Daesung ay nakatayo lang doon, nag-aalaga ng kanyang aura, naganap na hindi pinapansin ang kanyang huling mga salita. Pagkaalis niya, nagbigay siya ng malamig na titig ng kamatayan at inihayag na ngayon na nandyan na siya, pwede nang kalimutan ng Celestial Realm ang anumang pag-asa ng kapayapaan. Noong mga sandaling iyon, ipinaalam ng sistema sa kanya na ang pagkatalo sa isang mataas na ranggong anghel ay magbibigay daan sa kanya na maabsorb ang kanyang mga kapangyarihan. Tumingin siya sa maskarang iniwan niya, kinamot ang kanyang ulo, at nagtataka kung ang makulay na accessory na iyon ay talagang ang kanyang pagkadyosa. Nagsimula ang sistema na ilista ang lahat ng kapangyarihan sa pinakaboring na paraan, parang isang tuyo na entry sa Wikipedia, pero bago pa makapag-alis ng tuluyan si Daesung, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay at lumingon sa kanyang gilid, instinctively nahuli ang isang malaking kamay na malapit nang sapantahin siya tulad ng isang langaw. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa mutated na blob sa harap niya, at mayroong isang bagay sa mukha na iyon na nag-trigger ng alaala na tila pamilyar. Sumisigaw si Aslan sa sakit habang patuloy na lumalaki ang kanyang katawan, at kalmadong ipinaliwanag ni Pantheon na nasa gitna ng pag-transform ang lalaki patungo sa isang Titan. Si Aslan, labis na nababalisa, ay nagmamakaawa kay Daesung na iligtas siya, habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi habang nagmamakaawa na huwag maging halimaw. Agad na lumingon ang ating bayani sa aklat ng mga halimaw at tinanong kung may paraan bang mapigilan ang pagbabagong anyo, at ang aklat ay walang pakialam na nagmungkahi na gawing isang apostol siya. Pumikit siya, pumasok sa malalim na pag-iisip, seryosong tinimbang ang panganib bago ngumiti ng malapad at nagpasya na subukan ito, karamihan dahil mukhang masaya. Ang eksena ay lumipat sa isang lugar kung saan may boses na umaabot sa isipan ni Aslan, inuulit-ulit ang parehong linya, humihingi ng pagsunod sa demonyong Panginoon. Nagising si Aslan ng bigla sa takot at umupo, sumisigaw na tumigil ang mga boses. Nakatagilid, si Daesung ay nakaluhod sa tabi ng maliit na apoy, pinapainit ang kanyang mga kamay, at walang pakialam na tinanong kung gising na siya. Dahan-daang bumalik sa katinoan si Aslan at magalang na tinanong kung si Hunter Daesung ang nagligtas sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Daesung at hindi ito pinansin ng labis. Bigla, naging seryoso ang mukha ni Aslan habang pareho silang tahimik na nakatitig sa apoy, hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin kung si Daesung nga ba ang Diyos-Diyosan ng mga demonyo. Tinanggap ni Daesung ang tanong na may malungkot at hindi mabasang ekspresyon, ngunit bago pa man makapagsalita ng iba, biglang kumilos si Aslan. Sa bilis ng kidlat, inalis niya ang kanyang kumot, lumuhod sa isang tuhod, at pinagsakluban ang kanyang kamao sa lupa, yumuko at idineklara si Daesung bilang kanyang Panginoon. Kinilala ni Daesung ang kanyang katapatan at sinabi sa kanya na mula ngayon, magiging isang apostol siya at lalaban para sa kanya mula ngayon. Samantala, sa celestial na kastilyo,
lahat ay nakatayo ng maayos sa pangunahing bulwagan sa harap ng kanilang lider na nakaupo sa kanyang trono. Nakasara ang kanyang mga mata habang nagtatanong siya sa kanyang mga nasasakupan kung isang celestial ang lumabag sa banal na batas. Isa sa kanyang mga tagasunod ang humakbang pasulong na may kamay sa kanyang dibdib at nagsabi na dahil ang lahat ng kanilang buhay ay konektado, imposibleng malaman kung sino talaga ang salarin. Ang lider ng mga anghel ay nagbukas ng kanyang mga mata habang tinatawag ang isang gintong scroll sa isang galaw ng kanyang kamay. Lahat ng mga mas mababang anghel ay napatingin sa kanya nang may gulat nang makilala nila na ang scroll ay isang napakataas na antas ng banal na relikya. Isa sa kanila ay biglang nagsalita at humiling kay Sami Aza na maghintay habang sinasabi niyang sayang naman kung gagamitin ang napakahalagang bagay na ito sa isang mababang nilalang. Gayunpaman, sinagot ng lider ng mga anghel na ang isang mababang nilalang ay hindi makakabali ng banal na batas at sa pinakamababang antas, ang salarin ay isang demonyo sa kanyang antas. Hindi na nag-aksaya ng oras, inactivate niya ang scroll habang ito ay bumubukas at nagsimulang umangat sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag habang ipinahayag niya na ang demonyong halimaw na responsable ay hindi makakatakas sa paghuhukom ng banal na Panginoon. Samantala, sa gubat, ibinabahagi ni Aslan ang kanyang sorpresa tungkol sa pag-iral ng Celestial Realm habang si Daesung ay halatang inis na wala silang anumang progreso. Sinubukan ng Monster Book na pasayahin siya na malapit na ang katapusan, pero wala itong epekto sa kanyang kalungkutan, lalo na nang mapagtanto niyang hindi siya makakalipad sa mga dimensyon sa labas ng Earth. Maya-maya, biglang natigilan ang ating bayani ng isang biglaang sinag ng liwanag ang humila sa kanya mula sa kanyang mga iniisip at isang gintong scroll ang lumitaw sa harap niya ng walang babala. Agad na nagsalita ang scroll sa kanyang isipan at hindi nag-atubiling magmura, sinisisi siya sa paglabag sa banal na batas at idineklara na hindi na maiiwasan ang parusa. Isang portal ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang aklat ay kumikislap ng mas maliwanag. Inihahayag na ang salarin ay ipinapadala diretso sa kailaliman ng kawalan. Agad na naughty tense ang hari ng mga demonyo nang maramdaman niyang nagsisimula na siyang lumubog. Habang abala pa rin at naliligaw sa kanyang isipan, nag-iisip si Aslan ng malakas kung malayo pa ba sila sa pagdating sa Celestial Village. Nang walang sagot, humarap siya para hanapin si Daesung at natigilan sa gulat nang makita niyang usok na lamang ang natira kung saan kanina ay nakatayo ang kanyang guro. Samantala, walang takot na bumagsak ang ating batang lalaki sa isang walang katapusang kadiliman habang bumabalik ang mga alon ng masakit na mga alaala, nagsisimula sa sandali ng pagkamatay ng kanyang ama. Pinipikit niya ang kanyang mga mata sa nag-aalab na galit habang bumabalik ang trauma mula sa kanyang panahon sa impyerno kung saan pinilit siyang kumain ng nakakadiring laman ng halimaw para lang makaligtas. Ang mga alaala ay muling nagbago, ipinapakita siyang nakahiga sa lupa na walang magawa, na may malaking bahagi ng kanyang katawan na nawawala habang desperadong umiiyak na makauwi. Pagkatapos, bigla na lang, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa pasukan ng isang kuweba, nagtatanong kung nangyayari na naman ito mula sa simula. Ngunit ang tunay na Daesung ay patuloy na nahuhulog sa kadiliman, nakapikit ang mga mata habang patuloy na dumadaloy ang mga alaala, ganap na hindi makontrol ang agos ng kanyang mga iniisip. Agad siyang binalik ng aklat ng halimaw sa kasalukuyan sa pamamagitan ng matalim na babala na may paparating na mabilis, na nagbalik sa kanya sa realidad. Mula sa pitch black, isang nilalang na parang uod na may nakakabahalang masayang ngiti ang nagsisimulang gumagapang patungo sa kanya, malinaw na gutom para sa susunod na hindi mapalad na biktima. Ang nilalang na tumatakbo patungo sa kanya ay lumalabas na ang pisikal na pagsasakatawan ng kawalan mismo, at ito ay sumugod kay Daesung nang may nakakatakot na bilis. Sa gitna ng pagbagsak, nagawa niyang tawagin ang kanyang espada, ang mga mata ay kumikislap ng mapanganib na liwanag habang itinaas ito at sinabi na parang nagugutom ang bagay na iyon sa isang bagay. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan bilang Diyos demonyo at ginamit ang kanyang slash skill, hinati ang halimaw sa dalawang pantay na bahagi, sumisigaw sa kanya na mamatay. Habang ang nilalang ay nahahati-hati sa maraming piraso, walang katapusang mga espiritu ang nagsimulang damaloy mula sa kanyang katawan, sa wakas ay napalaya mula sa pagdurusang kanilang tiniis habang nakulong sa anyo ng kawalan. Tumingin si Daesung sa unahan habang patuloy siyang nahuhulog at bigla siyang napatigitig nang makita niya ang isang bagay habang mabilis na papalapit sa lupa. Ang lupa ay unti-unting lumalabas sa paningin, na nagpapakita ng isang malawak, desyertong lupain na walang katapusang umaabot sa lahat ng direksyon, na tanging tigang na lupain lamang. Bumagsak siya sa lupa tulad ng isang meteor, nagpadala ng malaking ulap ng alikabok at mga labi na lumipad sa lahat ng dako,
ngunit bumagsak siya ng walang kapintasan, hindi naapektuhan ng pagbangga. Hindi man lang siya nahirapan sa pagbagsak mula sa langit, agad na nagbago ang kanyang atensyon nang mapansin niya ang paggalaw sa malayo. Isa-isa, mga kumikislap na asul, mga halimaw na parang butiki ang nagsimulang gumapang mula sa ilalim ng lupa, nag-uusap-usap tungkol sa biglang pagkawala ng presensya ng kawalang saysay. Ang grupo ay napatingin ng mabuti ng isa sa kanila ang nag-anunsyo na hindi naman talaga ito mahalaga dahil muling magbabalik ang kawalan sa lalong madaling panahon, at sa halip ay humiling na malaman kung sino ang nakatalo sa ganitong nilalang. Nang walang babala, isang napakalaking halimaw na parang pusa ang sumabog mula sa likuran ng mga lalaking butiki, umaatungal sa galit habang sama-sama ito sa grupo. Ang mga halimaw ay nakatayo ngayon na nakaharap sa isang tensyonadong pagtitigan sa misteryosong figure na nakakakabuwal lang ng pagsasakatawa ng kawalan. Tinutok ni Daesung ang kanilang mga mata na may deadpan na ekspresyon, hindi man lang naiintriga at mas inis kaysa anuman habang tahimik na nagtataka kung anong klaseng kakaibang mga nilalang ang mga ito. Sa sandaling iyon, isang notification mula sa sistema ang lumabas at ipinaalam sa kanya na siya ay opisyal ng nasa pinakamalalim na bahagi ng mga dimensional na halimaw. Ang eksena ay lumipat sa isang marangyang kastilyo kung saan ang isang mahiwagang panulat na may balahibo ay nagsusulat sa isang scroll, na ginagabayan ni Semyaza, na nakaupo ng kalmado sa kanyang silya na may nakapulupot na mga braso habang isang malaking anghel ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang matangkad na anghel ang unang nagsalita, nagtatanong kung bakit siya biglang tinawag. Sa kanyang mga mata na nakapikit, tinawag siya ni Semyaza bilang Arakiba at ipinaliwanag na siya ay ipinapadala sa pandemonium upang tukuyin ang isang bagong halimaw na demonyo na lumitaw doon. Agad na nagbago ang asal ni Arakiba sa isang mas seryosong tono nang maalala niyang walang sinumang nilalang, maging anghel o hindi, ang nakabalik mula sa kalaliman, at matapang na tinanong kung ipinapadala siya ni Semyaza bilang wala kundi isang sakripisyong pyesa para sa kanyang walang kwentang mga laro. Tumitigil si Semyaza habang pinapaalalahanan si Arakiba na ang mga labi ng dakilang Diablo ay nasa parehong kalaliman na iyon. Dahil dito, lumaki ang mga mata ni Arakiba sa gulat habang kinukumpirma niya kung ito ang parehong Diyos-Diyosan na minsang tinalo ng banal na Panginoon, at ang kaisipang iyon ay nagbigay diin sa nakakapangilabot na posibilidad na ang kasuklam-suklam na demonyo na pumasok sa kanilang kaharian ay maaaring sumusunod sa kalooban ng Diyos na iyon. Ibinaba niya ang kanyang mga mata sa kahihiyan at mabilis na bawiin ang kanyang naunang akusasyon. Pinayuhan siya ni Semyaza na dalhin ang mga anghel na nasa ikatlong ranggo, sakaling lumala ang sitwasyon. Ibinaba ni Arakiba ang kanyang ulo at nangako na isa sa katuparan ang misyon ng walang kapintasan. Samantala, sa kailaliman ng kalaliman, may isang pares ng kamay na dahan-daang pinapayagan ang buhangin na dumaan sa pagitan ng kanilang mga daliri, na pagmamay-ari ng tagapangasiwa ng pandemonium na si Yen, na bigla ang sumisigaw sa kawalan na wala talagang anuman dito. Nagsasalita sa walang partikular na tao, nagtataka siya ng malakas kung ang biglaang pagkawala ng kawalan ay nangangahulugang may bagong halimaw na demonyo na dumating. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng bumuo ng isang vortex sa kisame na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Sa base ng isang napakalaking piraso ng kahoy, isang ulap ng usok ang nagpakita ng tatlong biglaang pagdating sa gitna ng usok, na lumalabas na sina Arakiba, na sinasamahan ng dalawang kambal na mas mababang anghel na nakatayo sa likuran niya. Sa harap nila, isang masa ng mga baging ang nagsimulang magbuhol at bumuo ng isang kumpol. Mula rito ay biglang lumabas si Yen, ang tagapangasiwa, at tinanong ang napakataas na anghel kung ano ang nagdala rito sa ilalim ng hukay. Hindi nag-aksaya ng oras si Arakiba at direktang hinarap si Yen at inutusan siyang buksan kaagad ang mga pintuan ng pandemonium, ipinaliwanag na may kailangan siyang kumpirmahin. Sa ibang lugar, sa mga kapatagan, isang sinag ng liwanag ang kumikislap sa hangin habang isang puno at tatlong figure ang nagsisimulang magporma, na binuo mula sa mga kidlat. Pumasok na sina Arakiba at ang kanyang mga tauhan sa kalaliman, tahimik na nagmamasid sa kanilang paligid hanggang may isang bagay sa malayo ang huminto sa kanila. Lumutang ang kanilang mga mata sa gulat nang makita nila ang Demon King na nakangiti habang nakaupo sa ibabaw ng parehong higanting lobo na halimaw mula kanina, na ngayon ay hindi na naglakas loob na labanan ang kanyang amo. Ang ating bayani ay tinatawag ang mga halimaw sa paligid bilang kanyang mga alagad, at kahit na wala sa kanila ang tila na sisiyahan, nananatili silang nakapila sa porma sayon, masyadong natatakot upang gumawa ng kahit ano kundi sumunod. Nais na makuha ang atensyon, tumakbo sila pasulong na may mga nakataas na espada, at tiyak na sinisiguro ng kambal na anghel kay Arakiba na nasa kanilang kontrol ang lahat.
Hindi nag-atubili si Daesung at tinawag ang kanyang mga kadena, itinutok ang mga ito diretso sa mga papalapit na anghel. Ang kambal ay agad na nahuli, ganap na hindi makagalaw dahil sa mga kadena habang nawawalan sila ng kakayahang gumalaw kahit bahagya. Si Daesung ay sumugod, hawak ang espada, sumisigaw sa mga celestial na mananakop na tanggapin ang kanilang kapalaran. Sa sandaling iyon, tumalas ang focus ni Arakiba habang ang isa sa kanyang mga mata ay nagiging mga gear at cog, at inactivate niya ang kanyang celestial na kakayahan, time reversal. Bago pa nila malaman kung ano ang nangyayari, parehong nahuli ang mga anghel sa Demon King na nakaharap sa kanila, handang tapusin ang kanilang kaawa-awang buhay sa isang iglap. Pero bago pa man makalapag ang atake ng ating batang lalaki, ginamit ni Arakiba ang isang kakayahan na tinatawag na observation reversal at agad na teleported ang mga anghel sa likod niya, na nag-iwan sa Demon King na panandaliang nalilito. Habang tahimik na sinasabi ni Arakiba sa kanyang mga anghel na pinaghihinalaan niyang ang demonyong halimaw sa harap nila ay maaaring ang bagong Demon King, nakatuon ang ating batang bida sa mekanikal na mata ni Arakiba, malinaw na nais itong kunin para sa kanyang lumalaking koleksyon. Walang pag-aatubili, pinakawalan ni Daesung ang kanyang mana release at nagbago sa kanyang tunay na anyo bilang Demon Lord, na lubos na nagulat si Arakiba. Sumisid siya ng buong lakas, layuning tapusin ito ng mabilis, ngunit nainas siya ng muling pamalya ang kanyang atake, habang si Arakiba ay kalmadong nananatiling hindi nasaktan kasama ang kanyang dalawang anghel. Nagsimulang isipin ng Demon King na ang mata ni Arakiba ay maaaring isang uri ng mas advanced na bersyon ng kanya, at sinusuportahan ito ng kanyang mahiwagang aklat sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang lalaki ay may kakayahang ganap na baligtarin ang mga pangyayari. Nagtataka si Arakiba kung bakit hindi humihina ang Demon King, dahil ang lahat ng demonyong nilalang ay dapat mawala ng kalahating kapangyarihan kapag dumaan sa kalaliman. Direktang tinanong niya kung sinipsip ng hari ang kabanalan ng isang anghel, na kinumpirma ng demonyo na mayabang ng ngiti habang pabirong itinaas ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga alipin na sumugod sa mga anghel. Ang mga halimaw ay sumugod, umaatungal para sa paghihiganti at handang punutin ang mga anghel, ngunit natigilan sila sa kalagitnaan ng kanilang pagsugod nang gamitin ni Arakiba ang Resume Observation, isang kakayahang lumilikha ng perpektong kopya ng Demon King na agad na pinuksa ang mga halimaw, at sinubukang itali ang orihinal gamit ang kanyang sariling mga kadena. Pinutol ng Demon King ang mga kadena gamit ang kanyang mga espada, ngunit agad siyang napalibutan ng mga kambal na anghel na sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga atake, umaasang tuluyan na siyang mapapatay. Gayunpaman, nang hamupa ang alikabok, napagtanto nila na hindi sapat ang kanilang atake dahil lumabas ang Demon King na walang sugat, na nagtakip sa sarili gamit ang mga pakpak ng Demon King, isang makapangyarihang kakayahan na nakuha niya matapos talunin ang isang anghel. Napagtanto ni Aslan na tiyak na sinipsip ng Demon King ang kabanalan ni Barakil, habang nagsisimula ng mapagtanto ng ating batang bayani na hindi lang basta sinisipsip ng anghel na ito ang kanyang mga atake, kundi kayang-kaya pa nitong gayahin ang mga ito ng buo. Hindi mapigilan ng Demon King na mangarap na sana'y may mga alagad siya upang sumuporta sa kanya, na agad namang nagpapaalala sa kanya ng buto ng kapahamakan na si Aslan na kaya niyang tawagin. Sa isang nakakasilaw na kidlat, lumitaw si Aslan sa kanilang harapan, at hindi nag-aksaya ng oras si Dasong na utusan siyang ilaminahin ang mga anghel. Binanggit ni Aslan nang walang pakialam na sinubukan na niya ang lahat ng kanyang kakayahan hanggang ngayon at handa na siyang ipakita ang kanyang tunay na lakas, na nagbigay daan sa ating batang magbiro, sinabing magkakaroon siya ng promosyon bilang ganap na apostol kung magtagumpay siya dito. Talagang nagulat si Aslan doon, dahil sa isip niya ay isa na siyang ganap na apostol. Gayunpaman, tinanggap niya ito bilang isang personal na hamon upang patunayan ang kanyang halaga at inactivate ang kanyang Titan King transformation, isang hakbang na napakalakas na nagdulot ng panginginig sa mga anghel habang sinusubukan nilang i-proseso kung paano makakapagpatawag ng Titan ang isang demon beast. Ang napakataas na Titan ay malakas na nagdeklara ng kamatayan sa mga anghel at naghagis ng isang napakalaking suntok, ngunit ito ay agad na pinigilan ng Arakiba's observation nullify. Walang patid, sinundan ni Arakiba ang kanyang obserbasyon at ibinalik ang suntok sa Titan, pinapapailan lang siya sa hangin. Arakiba ay tumawa sa kamangmangan ng higanti, halatang natatawa sa kung gaano kakumpiyansa ang halimaw na sumugod, ngunit hindi nagtagal ang kay-abangan na iyon nang mabilis na itinusok ng Demon King ang isang matalim na saksak sa kanyang likod, na agad na nagwasak sa kanyang kay-abangan.
Habang umuubo ng dugo at pinipigilan ang sakit, nagawa ni Arkibo na i-activate ang kanyang observation reversal ability sa tamang oras upang makawala mula sa pagkakahawak ng Demon King, at habang siya ay humihiwalay, ang hari ay lumingon lamang upang makita ang isa sa mga kambal na anghel na nasa likuran niya. Walang pag-aaksaya ng oras si Arkibo at sinabi kay Yen, ang tagapangasiwa ng kaguluhan, na iligtas sila mula sa gulo kaagad, ngunit bago pa man makagalaw o makapagsalita ang sinuman, ang demonyong Panginoon ay walang pakialam na inalis ang ulo ng kambal na anghel mula sa kanyang katawan na parang wala lang, at ang tanawin ng walang buhay na katawan ni Shamsel ay nagpadala sa natitirang kambal na anghel sa isang ligaya ng takot. Sa isang iglap, minarkahan ni Daezung ang parehong anghel at Arkibo, tinakpan sila ng isang nakakatakot na lilang liwanag habang idineklara niyang walang makakatakas kapag nagdala na sila ng kanyang marka. Nagtigahod si Yen sa takot, pinapanood na walang magawa habang unti-unting nawawalan ng kabanalan ang anghel na si Arkibo. Unti-unting nauubos ang liwanag mula sa kanya habang sumisigaw si Yen sa desperadong protesta, walang magawa upang pigilan ito. Ang natitirang anghel ay sumigaw kay Yen na pagyamanin ang kawalan bago pahuli ang lahat, ngunit ang babala ay dumating ng isang segundo na huli habang natatapos ang pagkuha, at matagumpay na nasisipsip ng hari ng mga demonyo ang banal na mata ng pagmamasid ni Arkibo. Pinapahamak ito sa isang baluktot na bersyon ng dati nitong anyo, ang kanyang sariling demonyong mata. Ang kapangyarihang ibinibigay nito ay labis na nakakabighani, pinapayagan siyang baliwalain o kopyahin ang mga atake ng kaaway, suriin ang kanilang mga nakaraang kilos, at kahit makita ang kanilang ranggo sa isang iglap. Sa isang maikling pagsabog ng hilaw na kapangyarihan, isang pulang sinag ang sumiklab mula sa mga mata ng hari ng mga demonyo, pinapailaw ang kawalan ng isang nakakabahalang pulang liwanag, at habang unti-unting nawawala ang liwanag, humarap siya sa administrador na inaasahang magiging kapaki-pakinabang. Ngunit talagang nasira ni Yen ang pagkakataon, nagkakabuhol-buhol ang dila habang sinasabi na kahit mayroon siyang administratibong kontrol sa kaguluhan, hindi niya kailanman ibibigay ito sa hari ng mga demonyo kahit ano paman. Ang ating binata, matapos malaman ang papel ni Yen bilang tagapangasiwa, ay ngumiti sa kanya ng malumanay, napagtanto kung gaano kasensitibo ang impormasyong hindi niya sinasadyang naipahayag. Nang hindi nag-aksaya ng oras, inactivate ng ating lalaki ang kanyang kakayahang tawagin ang hari ng mga demonyo, isang nakakatakot na kasanayan na nagpapasunod sa sinumang nasa mas mababang ranggo sa kanya sa bawat kanyang nais nang walang tanong at direktang ipinapasa ang impluensya nito kay Yen, na hindi nagtagal ay nagsimulang bumagsak sa ilalim ng mga nakabibinging tinig na nagtutulak sa kanya na ipagtanggol, purihin, sumunod, at maglingkod ng walang pagtutol. Ganap na napasunod, ipinangako ni Yen ang kanyang katapatan sa Demon King na natagpuan ang kakaibang kakayahang ito ng gaslighting na nakakagulat na epektibo. Kadalasang tinanong ni Daesung si Yen na ipasa ang autoridad ng kaguluhan, at walang pag-aalinlangan, pumayag si Yen, inaalok ang susi na agad kinuha ng hari ng mga demonyo ng walang pag-iisip, tanging upang makita ang kanyang sarili na agad na nailipat sa isang kakaibang pasilyo na puno ng kumikislap na ilaw na may kulay rosas, isang bagay na malinaw na hindi siya handa. Tumingon siya sa kanyang kaliwa at napansin ang isang pintuan na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Samantala, sa celestial na kaharian, may isang ligaya na nagsisimulang maganap habang ang lahat ng 7 araw ay biglang nalulumbay, nagdudulot ng alon ng takot sa kalangitan. Pati ang matatag na liwanag sa pribadong silid ni Semyaza ay nagsimulang hamina, na agad niyang napansin, kaya't siya'y tumalon sa kanyang mga paa at nagmadaling lumabas patungo sa palasyo ng kataas-taasang Panginoon. Nang siya ay dumating, naharang siya sa mga pintuan ng 2 anghel na mahigpit na nagbabantay sa pasukan ng silid. Hinihiling ni Semyaza na lumagpas ang mga anghel upang makapasok siya sa oracle ng Panginoon, ngunit ipinaliwanag nila na ipinagbabawal ng kataas-taasang Panginoon ang sinuman na pumasok sa silid. Ibinaba ni Semyaza ang kanyang ulo at huminga ng malalim, tinatanggap ang plano ng kataas-taasang Panginoon bago lumipat upang tawagin ang lahat ng mga nilalang na naruroon sa makalangit na kaharian. Bawat nilalang ay tumugon sa kanyang tawag, kabilang na si Sahariel, ang anghel na pangatlo sa ranggo, si Narmil at Kok'Abil, parehong pangalawang ranggong anghel, kasama ang iba pa. Sa isang mahalagang sandali, idineklara ni Semyaza ang digmaan laban sa lahat ng mga demonyong nilalang at hinikayat ang lahat na maghanda para sa laban na darating. Samantala, naglalakad ang ating tao sa pasilyo ng kaguluhan hanggang makarating siya sa pinto. Gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Yen, binuksan ni Daesung ang pinto at nagulat sa kanyang nakita sa loob.
Pumasok siya sa isang silid-aralan na agad niyang nakilala bilang iyon mula sa paaralang gitnang baitang na pinasukan niya noong bata pa siya. Doon niya napansin ang isang batang babae na nagdodudol sa kanyang notebook at nilapitan siya. Nagulat siya sa biglaang paglitaw nito ngunit ngumiti ng mainit, na nagpapakita na inaasahan na pala siya nito. Kinuha ng ating lalaki ang isang upuan at inunan ito, tinatanong ang babae kung sino siya, ngunit sinagot siya ng babae sa tanong kung sino ang akala niya siya. Ginamit niya ang kanyang ikatlong kapangyarihan, ang masamang mata, upang basahin ang kanyang ranggo, inaasahan ng isang mayabang na bata, ngunit nagulat siya nang may lumabas na anino sa likod niya at nagbago ang kanyang titulo sa Primordial Demon Lord Satan. Sobrang saya niya nang makita na nakuha rin niya ang kanyang demonic eye habang tinatanong ng ating bida kung bakit siya tinawag dito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makilala ang kanyang kahalili, ang makakakuha ng susi sa abyss, kaya naglagay siya ng trigger upang maging posible ang kanilang pagkikita. Sa isang pagsabog ng tila kabaliwan, siya'y nagagalak sa pag-iisip na sa wakas ay matatalo na niya ang kanyang matagal ng kaaway at nagsimula siyang tumawa ng may panggagahasa. Ang anino ay lumitaw sa tabi ng ating lalaki at tinanong si Satan kung handa na siya dahil mukhang handa na siya, ngunit itinuro ni Satan na baguhan pa rin siya at kailangan nilang tulungan siya. Maya-maya, mga anino ng mga demonyo ng kadiliman ang pumalibot kay Daesung at nagsimula silang magtalakayan kung dapat ba nilang pasukin ang kanyang katawan o iwanan na lang siya, habang isa sa kanila ay nagtataka kung karapat-dapat ba siyang makasama nila. Nawala ang pasensya ng ating bida sa mga demonyo at inalog ang kanyang mga kamay para palayasin ang mga ito bago sinabi kay Satanas na hindi niya kailangan ng tulong at gagawin lang niya ang dahilan kung bakit siya narito bago umuwi. Binalaan siya ng maliit na primordial na demonyo na kung aalis siya ngayon, mamamatay siya, na hindi seryosong tinanggap ng ating bida, pero nakita ni Satanas ang potensyal sa kanya kahit baguhan pa siya at nagpa siya itong subukan sa pamamagitan ng pagbigay ng flying kick sa kanyang mukha. Ang ating tao ay humarang sa sipa gamit ang kanyang kamay, kumpiyansa na kaya niyang pigilan ang anumang ibabato sa kanya. Ngunit ang napakalakas na puwersa ng atake ng primordial na Panginoon ng demonyo ay nagpatambo sa kanya, pinapadapo siya diretso sa pader na may malakas na tunog. Habang nahihirapan si Daesung na makabawi mula sa suntok, ang mga demonyo ay napapahalaklak sa kanyang pagkatalo, kaya sinubukan niyang baligtarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang unang autoridad, Observation Reversal, umaasang maibabalik ang sandali. Gayunpaman, mabilis na ipinakita ng mga demonyo na hindi sila maaaring obserbahan, na nagiging walang silbi ang kanyang kakayahan laban sa kanila. Bigla, nagbago ang lahat, at natagpuan ng ating bida ang kanyang sarili na nalulumbay sa isang nakakasilaw na puting liwanag na unti-unting naglalaho upang ipakita ang isang wasak na lungsod, na nagdudulot sa kanya ng pagdududa kung siya ba ay nananaginip o nagkakaroon ng delusyon. Doon niya nakita si Changsik Apa na labis na sugatan at sinusuportahan ng kanyang kasamahan, parehong protektado ng isang force field. Malapit, isa sa squad ang nakahandusay sa lupa bago pa man sumabog ang isang biglaang pagsabog na yumanig sa lugar. Ang leader ng grupo ay nagreklamo na ang pag-atake ni Semyaza gamit ang kanyang mga pakpak ay parang pandaraya, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Semyaza at nagpapaputok ng sinag ng liwanag mula sa kanyang mga mata, tinamaan ang leader at bumagsak. Maya-maya, sumulpot ang kanyang kasamahan, hinaharang ang atake gamit ang kanyang kalasag. Tiningnan niya ang kalagayan ng leader, ngunit bago siya makapag-react, biglang sumugod si Semyaza at pinagsasaksak siya ng isang mabilis na hampas. Ang leader ay nagalit habang pinapanood ang kanyang kasamahan na mapatay, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Semyaza sa pagpapaliban sa kanyang pagdadalamati at winasak siya gamit ang isang laser beam bago pangalanan si Han Daesung bilang sanhi ng pagbagsak ng lahat. Malinaw na nararamdaman ng ating tauhan ang bigat ng pagsisisi, ngunit sa susunod na sandali siya ay dinala sa ibang lugar. Doon ay natagpuan niya si Soyeon Yoonhee na gumagawa ng huling pagtatanggol, gamit ang kanyang ilusyon na belo upang itago ang kanyang mga kasama mula sa mga anghel, habang isa sa kanila ay nagpansin na ang mga anghel na ito ay kahawig ng mga hinarap ni Daesung. Hindi basta-basta tinanggap ni Soyeon ang ideya na matatalo siya ng mga simpleng anghel, ngunit bago siya makasagot, may isang palakol na bumangga sa kanyang illusion veil. Si Remil ay sumabog sa force field na may sigaw, ipinapahayag ang kanyang galit sa crew dahil nagtatago sila sa harap ng lahat bago pa man niya inswing ang kanyang palakol upang ibigay ang huling hampas. Ngunit biglang sumulpat si Chucky, hinaharangan ang palakol gamit ang kanyang kutsilyo at sumisigaw sa kanyang amo na tumakbo habang hinahawakan niya si Remil.
Hinawakan ni Remil si Chucky at pinatay siya habang sumisigaw si Chucky ng kanyang huling pakiusap para sa kanyang amo na tumakas habang kayapa niya. Habang pinapanood ang kanyang kaibigan na winawasak, si Soyeon ay nilamon ng matinding galit at pinakawalan ang kanyang kakayahang instant death kay Remil. Talagang galit na galit si Soyeon matapos makita ang kanyang munting batang lalaki na pinipiga ng buhay. Inihagis niya ang sumpa ng instant death kay Remil na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang katawan at halos napaluhod ang kahangahangang anghel na may balbas. Ngunit ngumiti siya ng mayabang at sinabi na hindi siya isang pangkaraniwang mababang uri ng anghel na mahuhulog sa lupa pagkatapos ng isang simpleng sumpang tulad niyan. Pagkatapos noon, sumugod siya sa kanya gamit ang kanyang malaking katawan at ang kanyang tuhod na nakatutok mismo sa kanyang tiyan, pero ang talagang tumama sa kanya ay ang kanyang napakalaking palakol na pumutol sa kanya ng paalang sa dalawang perpektong kalahati. Habang pinapanood ang nanginginig na pamilya ni Daesung, inilabas ni Chano ang kanyang baril at sumigaw sa bastos na Celestial dahil sa pag-aaksaya ng isang napakagandang goth na babae, pagkatapos ay pinaputukan ang higanti gamit ang kanyang maliit na air pistol. Samantala, hindi lumaban ang higanteng Celestial kundi may mga lumilipad na harpies na sumisigaw at sumisid diretso kay Chano, pinupunit siya tulad ng isang kawon ng gutom na mga buwiter. Ang buong nakakatakot na eksenang iyon ay nag-iwan kay Jisuo at sa kanyang ina na lubos na traumatized habang magkahawak kamay silang nanginginig sa takot. Habang unti-unting lumalapit sa kanila ang mababang anghel, at nakikita ang huling mga taong tunay niyang mahal at pinapahalagahan na nagtatamo ng ganitong kalupit na wakas sa harap ng kanyang mga mata, ang ating hari ng mga demonyo ay nananatiling nakatayo doon na walang masabi. Na may purong galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata, ipinangako niyang brutal na wawasakin ang bawat isa sa mga basurang bag mula sa langit. Noong mga sandaling iyon, nagsimulang muling mag-ikot-ikot ang mga anino sa paligid niya at ipinaalala sa kanya na ito ang kapalarang naghihintay sa kanya sa hindi kalayuan kung patuloy niyang pababayaan ang sinasabi ng mga ito. Sa kabilang banda, sinabihan ng pinuno ng impyerno ang mga nakakatakot na maliliit na multo na tumahimik. Pero biglang pumasok ang matamis na boses ni Satanas sa kanyang tainga at mahinahong tinanong kung talagang nakita na niya kung ano ang darating para sa kanya. Mamaya, habang siya ay biglang bumalik sa kanyang nakakatakot na dimensyon, tuwirang tumanggi siyang maniwala na ang kanyang nasaksihan ay maaaring maging hinaharap. Pero binigyan siya niya ng isang mapagmataas na ngiti at sinabi na mangyayari ang lahat ng iyon ng eksakto kung wala ang kanyang makalangit na karunungan na gumagabay sa kanya. Ang mga anino ay sumingit at sinimulang kutsain ang kanyang malungkot na dahilan sa hindi paggamit ng kanyang buong potensyal bilang Panginoon ng mga demonyo. Pero hindi bobo si Daesung at hinihingi niyang itigil nila ang anumang balak na pinaplano nila. Sa isang cute na ngiti, sinabi ni Satan na gustong-gusto niyang tulungan siya, na agad nagpa-raise ng kilay sa kanya at nagtanong kung ano talaga ang makukuha niya rito. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya na pahihiraman niya siya ng isa sa kanyang mga anino, at makakatulong ito sa paglaban sa nakakainis na mga anghel ni Rodre para mawasak niya ang mga ito at makabalik sa kanyang pamilya ng ligtas at maayos. Isa sa mga anino ay nagalit at pinaalalahanan siya na nakakalimutan na niya ang kanilang kasunduan, na agad na nagdulot ng pagdududa kay Daesung sa kung anong laro ang nilalaro niya. Habang nag-iisip ng mabuti, hinahaplos ng matandang babae ang kanyang baba na parang sinusubukan niyang alalahanin kung ano nga ba ang ipinangako niya. At nang may isa sa mga anino ang magbigay liwanag sa kanyang alaala, sa wakas ay inamin niyang ang tunay na trabaho niya ay gamitin ang kapangyarihang iyon upang maibalik ang kanyang katawan. Nakita siyang nalilito at naguguluhan, kaya't sinabi niya ng walang pakialam na noong huli nilang laban, pinunit ni Luthora ang kanyang katawan na parang cotton candy, at ngayon ay hindi siya makaalis sa nakakatakot na dimensyong ito ng walang pisikal na sisidlan para pagdikitan ang kanyang kaluluwa. Dahil ang ating hari ng mga demonyo ay balak ng lipulin ang lahat ng mga alagad ni Rodre, sabi niya na ito ay isang win-win na kasunduan, pero may mas mahalaga pang tanong sa kanyang isipan. Bigla siyang nagtanong sa maliit na demonyo kung siya ang nag-imbita sa kanya doon sa unang pagkakataon. Tinitigan siya nito ng walang emosyon, pinahabin ang tensyon bago ngumiti ng nakakalokong ngiti at sinabing wala talaga siyang ideya. Sinabi niya sa kanya na tigilan na ang palabas at maging seryoso, pero sinabi lang ni Satanas na ang cute niyang maliit na grimoire ang nag-imbita. Agad na nakilala ang pangalan, tumitig siya at tinanong kung talagang iyon ang iniisip niya, at ang multo na bumubulong sa kanyang tainga ay nagkumpirma na oo, iyon nga ang Pantheon. Nagsimula itong magbiro, sinasabi na ang mga kakaibang quest pop-ups na patuloy niyang nakikita na parang nasa isang laro siya ay bahagi ng Demon Lord Growth System na nilikha ng orihinal na Pantheon.
Ang maliit na demonyo ay casual na nagdagdag na ipinadala niya ang grimoire sa ilalim ng malaking tanga na ilong ni Luthora upang makahanap ng bagong kahalili, dahil hindi niya ito magawa mag-isa. Sa sinabi niyang iyon, ibinalik niya ang tanong sa kanya, tinatanong kung handa na siyang tanggapin ang alok, at sa totoo lang, inamin ng ating binata na talagang maganda ang alok na iyon. Maya-maya, humarap siya nang marinig ang boses ng kanyang sariling grimoire, at doon niya naisip na technically, dapat isa rin siyang piraso ng orihinal na Pantheon. Sumisigaw ang libro na kahit na ginawa ito ng Pantheon, tiyak na hindi ito isang masamang nilalang mula kay Satanas, at agad na pinagtawanan ito ni Daesung sa pagsasabing ito ay isang pangkaraniwang pekeng kopya lamang, pero tumahimik siya ng magalang na humiling ang libro na pakinggan siya ng isang segundo. Habang tahimik siyang nakikipag-chat sa kanyang pekeng Theon, nagsisimulang mag-ikot-ikot ang mga anino na nalilito at muling subukang pilitin siya, sinasabing wala siyang pag-asa na mabuhay kung wala sila. Pero ang ating binata ay tahimik nang umiti tulad ng isang henyo at tinatakan ang kasunduan kasama ang mismong Diablo. Samantala sa makalangit na kaharian na tinatawag na Elysium, isang hukbo ng mga halimaw na anghel ang lumuhod sa harap ng kanilang malaking boss, Semyaza. Tinanong ni Romil kung maaaring lumitaw ang pinagmulan ng lahat ng mga panginoon ng demonyo, dahil ito ang pinakamalaking digmaan sa pagitan ng langit at sangkatauhan, at nagtataka kung talagang muling nabuhay na siya. Itinuro ng nakamaskarang celestial na sabay-sabay na nagdilim ang 7 araw, malinaw na nagmamarka ng pagbabalik ng dakilang demonyo. Nakita na may malubhang digmaan na paparating, nagsisimula ng mawala ng morale ang iba, at pinaghihinalaan ni Duriel na baka subukan ni Satanas na bawiin ang kanilang kapangyarihan. Habang nagtataka ang kahangahangang anghel na may balbas kung ano talaga ang nais ng kanilang pinakamataas na pinuno, sinabi ni Semyaza na itigil na ang pag-iisip at sundin na lamang ang anumang utos na kanilang matanggap. Sa ganitong paraan, may isang anghel na humihip ng trompeta at sinimulan ni Kokobule ang laban sa pamamagitan ng pagputok ng mga palaso na may temang Infinity Stone diretso sa ating bayani. Sinalubong niya ang laban, handang wasakin ang ilang kaaway, at naalala ang plano ni Satanas na iwanan si Luthor para sa kanya, pagkatapos niyang matalo ang mga maliliit na kaaway at ang top 5 na ranggo. Pagkatapos ay nakita niya ang isang salvo ng mga palaso ng bahaghari na lumilipad patungo sa kanya, na tiyak na hindi tuwid. Nanatili si Daesung sa kanyang pwesto nang hindi natitinag habang ginagamit ang mga bagong kapangyarihang nakuha niya kamakailan at sumigaw para magpahinto ng oras. Ang mga gear sa kanyang mata ay nagsimulang umikot habang ang pulang liwanag ay kumikislap palabas. Agad na huminto ang mga palaso sa kalangitan na parang may nag-pause sa realidad, ngunit hindi siya huminto doon at inactivate ang isa pang kakayahan na tinatawag na time reverse, at pinabalik ang mga palaso sa kanilang pinagmulan, ibinabalik ang atake pabalik sa nagpadala. Ang mga nakamamatay na proyektil ay mabilis na tumatakbo patungo kay Kokobule, na nakatayo sa tuktok ng isang napakalaking gusali at agad na nag-ingat nang makilala niya ang pamilyar na teknik na dating pag-aari ng isang matandang kasama at ngayon ay malinaw na ninakaw ni Daesung. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Kokobule habang walang pakialam na itinaas ang kanyang kamay at inuutusan ang kanyang banal na kapangyarihan na bumalik. Ganoon na lang, nawawala ang makulay na liwanag ng mga palaso at bumagsak ng walang pinsala sa lupa nang hindi man lang siya nataman. Desa ay nagalit at tinapakan ang lupa, at nagbigay ng utos sa lahat ng mga celestial na sabay-sabay na umatake. Ang mga nilalang na bahagyang maituturing na mga celestial ay sumugod kay Daesung ng buong bilis, halata ang kanilang pagnanasa sa dugo habang nagmamadali silang pumasok na may mga ligaw at gutom na mga mata. Walang pakialam, itinaas ni Daesung ang kanyang espada at sinabi na kung balak nilang salakayin siya tulad ng mga maruruming daga, dapat nilang harapin ang naghihintay sa kanila. Sa isang galaw, pinunit niya ang hangin mismo, punaten ang isang napakalaking demonyong puwang na direktang kumukonekta sa mga pintuan ng impyerno. Mula sa madilim na kawalang lamanang iyon, isang dambuhalang kamay ang sumisiksik at bumangga sa lupa, sinundan ng napakalaking katawan ng isang higanti na lumalabas at tumataas sa buong taas nito. Si Aslan ay lumitaw, ganap na nagbago, at inilapag ang kanyang paa sa larangan ng labanan na may sapat na lakas upang magpadala ng malalakas na shockwave na dumadagandong sa lupa at nakatingin sa mga papalapit na celestial na halimaw. Sa susunod na sandali, isang pagsabog ang yumanig sa larangan ng labanan at usok ang sumabog sa lahat ng direksyon habang ang napakalaking higanti, sa kabila ng kanyang napakalaking sukat, ay naglunsad pataas sa kalangitan. Ang mga winged celestial na nilalang ay sumunod sa kanya na parang nakakainis na mga insekto,
ngunit ginamit niya ang kanyang napakalaking katawan upang tumalon pabalik pababa sa hanay ng kaaway, bumagsak sa lupa na may nakasisirang epekto at pinaplat ang buong mga unit na parang mga langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Humigop ang Titan ng napakalaking hininga at naglabas ng isang malakas na sigaw, nangako na walisin ang bawat isa sa mga sinumpang anghel sa kanyang harapan. Habang lahat ng mata ay nakatuon sa kaguluhan, walang nakakapansin sa tuloy-tuloy na paglapit ng mga puwersa ni Daisang na nagmarch sa demonyong puwang na nananatiling bukas. Sa mga sigaw ng kamatayan sa mga anghel, sumalakay ang hukbo ng demonyo sa celestial na kaharian at malakas na binabati si Aslan bilang opisyal na commander ng Diyos-demonyo. Tumingin si Aslan sa kanyang mga kapwa sundalo, may ngiti sa kanyang mukha habang iniisip kung ang kahangahangang palabas na ito ay maaaring magdulot sa kanya ng promosyon bilang ganap na apostol. Sa kabilang panig, si Duriel ay talagang pinapagana ang kanyang higanteng alpha, naglalabas ng matinding musika ng laban na nagpapadala ng mga alon ng motibasyon sa buong larangan ng digmaan. Pinapagana ng tunog at malinaw na nakikisabay sa kanilang paboritong waifu, ang mga celestial na tropa ay sumulong ng may lakas dulot ng buff ng musika. Ang mga hukbo ay nagbanggaan sa isang brutal na salpukan, nakabuka ang mga ngipin at nakahanda ang mga sandata habang ang dalawang panig ay sumasabak sa laban. Sa loob ng ilang sandali, malinaw na hawak ng mga celestial ang kalamangan, pinapritong mga sundalong demonyo sa kaliwa at kanan ng halos walang kahirap-hirap. Sa kanilang gulat, ang mga sugatang demonyo ay nagsimulang dumaan sa mga nakakatakot na pagbabago. Ang kanilang mga anyo ay nagiging mutasayon habang sa pilitang ginagawang mga celestial na hayop laban sa kanilang kalooban. Ang mga mata ni Duriel ay nagsimulang lumiwanag ng matindi habang inuutusan niya ang kanyang mga tropa na magtagumpay para sa kanya. Nagsimula ang labanan sa mass transformation ng mga kaaway na mandirigma sa mga celestial sa gitna ng laban. Pagkatapos noon, biglang itinaas ni Aslan ang kanyang tingin sa itaas at nahuli ang isang napakalaking martilyo na papalapit sa kanyang ulo. Pinipigilan niya ang kanyang mga ngipin habang nahuhuli ang Mjolnir gamit ang kanyang walang kamay at pinipigilan ito sa kanyang mga hakbang. Si Remil, nagngangalit sa galit, tinawag siyang maruming traidor at sinumpa si Aslan dahil sa pag-atake sa Celestial Realm matapos ang lahat ng nangyari sa kanyang planetang tahanan. Tinutukso siya ni Aslan ng walang emosyon, lubos na naliligaw, hindi maintindihan ang kahit isang salita habang hawak ang kanyang kamao. Bilang galit na galit pa rin, ipinahayag ni Aslan na siya ay isang tao mula sa Earth at sinuntok ang pisngi ni Remil, na nagpadala ng mga shockwave sa lupa. Napaatraso si Remil mula sa malakas na suntok habang bumangga siya sa pader ng kastilyo na may malakas na tunog, ngunit nagawa pa ring hawakan ang kanyang pang-akit. Kokobel ay nag-lock-in habang siya ay tumatalon mula sa pader ng kastilyo at mabilis na nagpapaputok ng mga palaso isa-isa. Tinatamaan ang bawat target ng may perpektong katumpakan habang pinapabagsak ang sunod-sunod na alon ng mga sundalong demonyo gamit ang kanyang mga kasanayan sa hack. Bumagsak siya ng malakas sa lupa na sa kabila ng lahat ay hindi naman nabali ang kanyang mga binti na parang noodles, at nananatiling positibo na ang kanyang mga nagniningning na mahika na palaso ay magbubukas ng daan para sa mga celestial na tropa na makalusot sa mga puwersa ng kaaway. Sa paligid niya, patuloy na nagiging mga celestial na halimaw ang mga sundalong demonyo, lumalaban sa kanilang sariling mga kasama sa gitna ng kaguluhan. Biglang natigilan si Kokobel nang marinig ang pamilyar na boses sa likuran niya, na casual na nag-aanunsyo na nahanap na nito ang kanyang braso. Lumabas na si Daisang pala ang nasa likod ng Archer Angel at tila kalmado lang habang patuloy ang pagsabog sa buong larangan ng digmaan. Bigla, may isang lihim na atake na halos makuha siya, pero mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang harangan ang isang sibat na nakatutok sa kanyang puso. Pagkatapos ay bahagyang umatras upang makuha ang kanyang balanse habang nakaharap sa sinumang sumubok na tumama sa kanya. At nang sa tingin mo'y hindi sapat ang isang nakakainis na kaaway, isang buong kawon ng Kokobel ang nagsimulang sumisid mula sa langit patungo sa kanya, pinilit siyang lumingon palayo kay Sahariel kahit saglit lang. Hindi nag-aksaya ng oras si Kokobel sa paghamak na kahit na may ninakaw na mata ng pagmamasid, hindi pa rin makakaiwas si Daisang sa mga atake mula sa kanyang Phantom Aim. Mabilis na sumugod si Sahariel gamit ang kanyang sibat at sumigaw sa demonyo na tumigil na sa paglaban at mamatay na lang. Ang katawan ni Daisang ay naging purong kadiliman, at nagpakita siya ng tusong ngiti na parang may itinatagong lihim. Hindi nag-atubili ang magkaanghel, pinakawalan ng isang pinagsamang makapangyarihang atake diretso sa kanya, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagpadala ng alikabok at mga pira-pirasong debris sa bawat direksyon. Si Kokobel ay tumalon palayo mula sa pagsabog, umaasang napatumba na nila ang demonyo,
ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago sa takot nang magsimulang magtipon ang madilim na mga anino sa paligid niya, isang bagay na dapat ay imposibleng mangyari sa makalangit na kaharian. Biglang sumulpot si Daisang mula sa dilim, tumatawa na parang isang ganap na baliw, at hinawakan ang braso ni Kokobel, halos matakot siya sa kanyang buhay. Walang pag-aaksaya ng oras, hinayla niya ang braso na parang ito'y isang natatanggal na piraso ng Lego. Si Kokobel ay naglabas ng isang nakakalunos na sigaw, na parang isang taong nawalan ng braso, habang si Daisang ay masayang itinatagilid ang naputol na bahagi ng katawan na parang ito ay isang uri ng baluktot na tropeyo. Maya-maya, isang maliwanag na ilaw ang tumagos sa mahamog na usok at nahuli si Daisang sa hindi inaasahang pagkakataon habang isang naglalagablab na laser ang tumama sa kanyang katawan, pampunching ng mga butas sa mga lugar na hindi dapat. Mula sa usok ay lumabas si Semyaza, mukhang labis na galit habang umuungal na pinapanood niya ang demonyo sa buong panahong ito. Ngunit ang anyong anino ni Daisang ay walang kahirap-hirap na nagpagaling, parang wala ng sugat mula sa simula, habang ang bahagi ng anino ay kumokontrol at agad na napagtanto na ibinigay ni Rodra ang isa sa kanyang mga mata sa sinumpang anghel. Pinapanood ni Daisang habang itinuturo ni Semyaza ang kanyang daliri sa langit, ang liwanag sa itaas niya ay nagsisimulang magtipon sa isang espiritu na bomba. Ang liwanag sa itaas ay patuloy na lumalaki ng nakakabahala hanggang sa kahit ang mga sundalong celestial ay nagsimulang tumingin pataas na may pag-aalala, ang lakas ng enerhiya ay nagbubuga ng mga ulap ng alikabok. Ang hukbo ng mga demonyo ay nahihirapang protektahan ang kanilang mga sarili, pinapangalagaan ang kanilang mga katawan mula sa nakakasilaw na liwanag na tila sumusunog sa kanila, habang ang mga celestial na sundalo ay nakatayo ng matangkad, hindi apektado at mas nag-aalab pa kaysa dati. Itinaas ng anyong anino ni Daisang ang isang braso upang protektahan ang sarili, nagngangalit sa sakit habang umaakyat ang usok mula sa kanyang madilim na katawan, ngunit nagawa pa rin niyang tumawa sa kabila ng lahat, binibigyan si Semyaza ng kredito sa wakas na natutunan kung paano labanan ang isang demonyo tulad niya. Sa isang malamig na titig, nagpa siya ang pinuno ng anghel na tapusin na ang labanan at itinulak ang kanyang kamay pasulong, hinahatak ang nagliliyab na mini-sun papalapit sa anino gamit ang napakalakas na puwersa. Ang anino, na ngayon ay halatang nag-iinit at nag-crack, sumigaw sa inis at nagtanong kung bakit ang tagal ni Daisang. Pagkatapos, sa isang kisap mata ng nakakasilaw na puting mga pakpak, may isang bagay na dumaan sa larangan ng labanan, pinuputol ang hangin. Si Semyaza ay napapangiwi habang dumaan ang guhit sa tabi niya at nahatak ang isang bahagi ng kanyang mukha, na nagkalat ng gintong dugong celestial sa lahat ng dako. Isang nagniningning na figure ang dumaan sa harap ng naguguluhang pinuno, hawak ang isang nagniningning na gintong orb sa kamay. Si Semyaza ay yumuyuko sa sakit, ang gintong dugo ay dumadaloy mula sa kanyang butas ng mata na parang fountain. Ang may pakpak na figure ay inalis ang kanyang maskara, na ipinapakita na si Daisang ito sa buong panahon, ngayon ay hawak ang isang naputol na mata sa kanyang palad at hinahangaan ang kinang nito. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Daisang ang kanyang panloob na Uchiha at ikinabit ang mata sa kanyang butas na parang nagpapalit lang ng bamilya. Ngayon, nakatitig pabalik sa kanya na may hindi magkatugmang tingin, ang bagong mata ni Daisang ay naglalabas ng kapangyarihan, kumikilos na may dalawang ganap na magkaibang uri ng aura ng sabay. Ipinapaalam ng sistema sa kanya na naabsorb na niya ang kanang mata ni Satan, opisyal na kumpleto ang set at na-unlock ang kakayahang gamitin ang ultimate skill ni Theon sa mortal na mundo. Agad na nagalit ang anino ni Satan kay Daisang dahil sa tagal niyang pagdating, ngunit sinagot niya ito nang walang pakialam na ang magandang timing ay hindi basta-basta nangyayari sa utos. Naalala niya ang sandali kasama si Satan nang sinabi nitong ilabas niya ang kanyang mga kadena, na labis siyang naguluhan. Tinawag pa rin niya ang mga ito, at mabilis na nagsimulang mag-imbestiga ang primordial na Diyosa na parang mekaniko. Tinutukso lang siya ni Daisang na parang nawala na siya sa katinoan dahil sa sobrang tagal ng pag-iisa, pero pagkatapos ay umiikot siya na hawak ang nagliliyab na mga kadena at sinabi niyang ikabit ang kanyang mga espada at sinabi na ito ang magbubukas ng kanyang espesyal na kakayahan. Bilang patuloy na nagdududa, pinapikit ni Daisang ang kanyang mga mata at tinanong kung ano nga ba itong sinasabing mahiwagang espesyal na kasanayan. Sa kasalukuyan, pinapaputok niya ang kanyang bagong upgrade na sandata diretso sa anghel at inactivate ang espesyal na slash move, inilalagay ang bawat patak ng lakas dito. Si Semyaza ay nahihirapang pigilan ang hindi maiiwasan, halos hindi makapag-block gamit ang kanyang light orb technique. Ang salpukan ng dalawang puwersa ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog,
Ngunit sa kabila nito, parehong nananatili sa kanilang pwesto ang dalawang mandirigma. Ang mga ugat ni Daisung ay nagsimulang mamaga habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinuhos ang lahat ng mayroon siya sa huling pagsisikap na tapusin ang abala sa kanyang harapan. Ngayon ay halos wala nang natitirang lakas, ginamit ni Semyose ang bawat patak ng natitirang enerhiya upang mapigilan ang atake. Sa huli, nakalusot si Daisung at tinaga ng buo ang liwanag na orb, na nag-iwan sa lider ng anghel na nakatulala sa gulat na walang sapat na oras para makapag-react. Ang kanyang espada na inspirasyon ni Kratos ay patuloy na humahati kay Semyose at opisyal na ipinapadala siya sa Shadow Realm. Habang tumama ang suntok, napagtanto ng pinuno ng mga anghel na ang kanyang kamatayan ay magpapabagsak sa buong Celestial Realm. Matapos walang humpay na magmura, tuluyan nang bumagsak si Semyose sa sahig, na nag-iwan ng wala kundi ang espada ng demonyo na nakatayo sa kanyang lugar. Sumigaw ang Panginoong Demonyo na sila ang nagdala nito sa kanilang sarili nang maglakas loob silang puksain ang kanyang pamilya sa hinaharap at nagsimulang lumapit sa dalawa. Samantala, ipinapakita ni Sahariel ang kanyang kalungkutan para sa kanyang kapatid na may kapansanan habang yakap-yakap ito at mabilis na nagpasya na kailangan nilang umalis doon kaagad. Ngunit sa sandaling iyon, inihagis ni Daisung ang kanyang espada diretso sa kanila at tumagos ito sa dibdib ng anghel na may sibat sa isang malinis na pag-atake. Dahan-dahan niyang binunot ang kanyang espada, pinapayagan ang gintong dugo na damaloy habang naglalaho si Samariel sa isang ulap ng usok, sama-sama sa kanyang leader sa Neverland. Pagkatapos, lumapit si Daisung sa anghel na archer na nakatitig sa kanya, natatakot at hindi gumagalaw. Ngunit huli na ang lahat para sa anumang pagmamakaawa ngayon, at ang mga mata ng archer ay lumaki sa gulat sa sandaling maramdaman niyang may tumama ng malakas sa kanyang likod. Ngunit hindi ito ganoon kadali, dahil agad na naramdaman ni Daisung na may mabilis na papalapit at lumingon siya. Si Samariel ay napuno ng galit matapos masaksihan ang pagbagsak ng lahat ng kanyang mga kasama, nagbuhos ng mga insulto sa Panginoon ng mga demonyo at tumakbo diretso patungo dito. Agad na nakilala ni Daisung siya bilang parehong naglalagablab na tambak ng basura na pumatay sa kanyang mga kaibigan sa hinaharap, at ang alaala na iyon ay nagpasiklab lamang ng kanyang sariling galit. Si Remil ay sumugod, nilamon ng nakakabulag na galit sa lahat ng nakita niya. Ngunit si Daisung ay kasing galit din at inilabas muli ang kanyang mga kadena ng Olympus. Gamit ang kanyang bilis at liksi, pinapalo ni Daisung ang mga kadena diretso sa malaking higanti at tinatrato ito ng eksaktong parehong parusa na ibinigay niya sa kanyang dating guru habang sumisigaw na ito ay para sa kanyang mahal na goth baby mama at Lil Shaki. Ang malaking anghel na iyon ay sumabog din sa usok, na umakyat sa langit, at ang katahimikan ay sa wakas ay bumaba sa buong larangan ng labanan. Maya-maya, pumasok si Daisung sa full mukbang mode, sinisipsip ang iba't ibang kakaibang bahagi ng Diyos-Diyosan na parang cursed Lego set, at ang demonyong anino ay nagsimulang damaloy ang laway habang idinideklara na halos kumpleto na ang katawan, na tumatawa ng ligaya sa buong oras. Nagpakita si Daisung ng mayabang na ngiti at nagtanong, kung talagang kanya na ang katawan, na agad nagdulot ng malamig na pawis sa anino. Ang ating hari ng mga demonyo ay nagkrus ng kanyang mga braso tulad ng isang masungit na kasintahan at idineklara na sa kanya na ang katawan, na lalong nagpapalakas ng nerbiyos ng anino. Desperado siyang nagsimulang umikot-ikot sa paligid niya at binanggit ang kasunduan nila, pero si Daisung ay nagtakip ng kanyang mga tainga at nagkunwaring hindi siya nakakarinig. Sa wakas, hindi na niya kayang tiisin, inalag niya ang parehong kamay at inamin na naglalaro lang siya, sinabihan silang mag-relax at baka mag-chill pill pa. Ang demonyong anino, na ngayon ay malinaw na galit, ay humihingi na kay Daisung na gamitin na ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinahihirapan ito ni Daisung, sinasabihan siyang maghintay sandali habang tinatawag niya ang kanyang grimoire. Halos mawala ng malay si Pantheon sa gulat sa napakalupit na pangalan, pero mabilis na binalikan ito ni Daisung, na binanggit na ang aklat ng mga halimaw ay teknikal na kopya lang naman. Walang magandang sagot, mananatiling tahimik ang libro. Tinanong niya si Pantheon kung gaano pa katagal ang natitira nila sa Celestial Realm, at ang libro ay nag-anyaya ng isang nagniningning na orasan sa harap nila. Ipinapakita ng sistema na mayroon na lang silang halos 2 oras, at muling tinanong ni Daisung si Pantheon upang kumpirmahin ang sinabi nito kanina. Mukhang personal na na-offend si Pantheon sa ideya na siya'y magsisinungaling at iginiit na wala namang dapat ipag-alala. Pagkatapos, humarap si Daisung muli sa demonyong anino at siniguradong ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay sabihin ang tunay na pangalan. Tumango ang anino at sinabi sa kanya na banggitin ang tunay na pangalan at ipahayag na ang katawan ay ibinabalik.
Ngunit bago makapagsalita si Daisung, isang napakaliwanag na haligi ng liwanag ang sumabog sa langit mula sa likod ng pader, na nahuli ang kanyang atensyon habang nakatitig siya dito. Biglang sumigaw ang anino na dumating na ito, nakangiti sa pananabik habang sinasabi niyang malapit nang magsimula ang tunay na laban. Pagkatapos noon, bumagsak ang napakalaking haligi ng liwanag sa buong kastilyo habang ang dalawang gwardya ay nagtinginan sa isa't isa na may purong takot, malinaw na natatakot sa anumang bangungot na malapit nang mangyari. Sumigaw sila sa gulat na ang kataas-taasang Diyos ay sa wakas bumaba na sa mundong ito habang ang kanilang mga mukha ay nakapako sa kawalang paniniwala. Ang kanyang demonyong anino ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-utos kay Daisung na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at ibigay na ang katawan. Sa kabilang banda, pinipikit ni Daisung ang kanyang mga mata sa katahimikan habang ang mga malalapit na anino ay umiikot sa paligid niya tulad ng mga langaw at nagmamakaawa na huwag na itong pahabain pa. Habang nagpapanggap siyang nakikinig, pinili niyang tingnan kung sino talaga ang tinatawag na malaking tao na ito. Bigla siyang tumakbo palayo mula sa mga kaluluwa sa isang kisap mata at iniwan silang naguguluhan habang sumisigaw sila sa kanya na tigilan ang pagiging tanga at bumalik dahil hindi niya magagamit ang kanyang mga kapangyarihan nang wala sila. Pero hindi natitinag si Daisung. Sa halip, mukhang sapat ang kanyang kumpiyansa at iniisip na dahil kaya na niyang gamitin ang pinakamataas na kakayahan ni Pantheon, kaya niyang lipulin ang sinumang nasa kanyang daraanan. Si Daisung ay tumalon patungo sa mga pintuan ng kastilyo na parang galit na kometa habang siya ay bumababa mula sa kalangitan. Agad na nagpanik ang mga gwardya habang iwinawas-iwas nila ang kanilang mga armas at sumisigaw na huminto siya doon, ngunit si Daisung ay dumaan lang na parang bulldozer at pinasabog ang mga gate na parang isang kamikaze na missile. Samantala, isa sa mga gwardya ang naglabas ng ungol ng sakit habang ang shockwave ay itinapon siya diretso sa loob ng gusali at si Daisung ay nakatayo doon na parang walang nangyayari sa pasukan. Ang gwardya ay patuloy na dahan-daang bumabagsak pabalik sa tila isang bukas na aklatan kung saan may isang tao na nakaupo sa isang silya at nagbabasa na parang walang nangyayari. Ang kawawang gwardya ay naging usok habang ang figure ay patuloy na nagbabasa ng libro ng walang pakialam. Pagkatapos noon, may mamarming siya sa kanyang sarili habang binabaliktad ang aklat na may pangalang nakalagay ng aming Demon Lord. Hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo si Daisung at nagmamadali siya habang hinahatak ang kanyang espada sa sahig ng walang kaunting pag-aalinlangan. Walang kahit anong pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang espada sa misteryosong figure gamit ang mga kadena, ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang walang pakundangang hamarang sa atake habang siya'y nakaupo pa rin at abala sa kanyang libro. Pagkatapos noon, yumuko siya na may malamig na ekspresyon at kalmadong tinanong kung siya ang tinatawag na Rodra. Sa wakas, itinaas ng babaeng may belo ang kanyang tingin mula sa mga pahina at tinawag siya gamit ang kanyang buong pangalan sa gobyerno. Pinipikit ni Daisung ang kanyang mga mata, halatang nabibwisit at naguguluhan, at tinanong ang babae sa itim kung nagkita na ba sila dati o kung siya lang ay nakakatakot. Itinaas niya lang ang hawak niyang libro at sinabi sa kanya na binabasa niya ang tungkol sa kanya buong panahon. Habang nangyayari ito, iniiwas ni Daisung ang kanyang ulo sa pagkalito at inuulit ang kanyang mga salita upang matiyak na tama ang kanyang narinig. Ang babaeng may belo ay nagsimulang batuhin ang kanyang mga binti gamit ang kanyang kamao habang pinipigilan ang kanyang galit at sinabing labis na nabigo si Rodra sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging sobrang pangit, habang paulit-ulit niyang binibigkas ang parehong salita at ang kanyang kamao ay lalong humihigpit bawat segundo. Sa kabilang banda, agad na nag-alerto si Daisung nang mapagtanto niyang hindi ito karaniwang baliw at inactivate ang parehong mata ng demonyo bilang pag-iingat. Bigla, isang napakalaking daliri ang tumama mula sa figure patungo sa kanya na parang isang sinumpang missile, pero nakaiwas siya ng bahagya sa pamamagitan ng matinding pag-slide sa gilid habang bumagsak ito sa sahig na may malakas na tunog. Agad na napansin ni Daisung sa kanyang isipan na sobrang hina niya para harapin ang galaw na iyon at wala siyang ibang pagpipilian kundi umiwas para makaligtas. Pagkatapos, iniunat ng nakapiring na anghel ang kanyang kamay patungo kay Daisung habang nagtatapon sa kanya ng mayabang na ngiti, at sa pagkakataong ito, isang napakalaking kamay ang sumulpot, tumataas ng higit pa sa walang katapusang hanay ng mga istant ng libro na parang siya ang may-ari ng lugar. Tinitigan ni Daisung ang papalapit na kamay na puno ng inis at nagsimula siyang mag-roll na parang nasa isang Dark Souls no hit speedrun. Ang babaeng may belo ay ibinaba ang kanyang kamay kasunod ng napakalaking bersyon nito, ngunit si Daisung ay tumalon pataas at nagparkour sa ibabaw ng napakalaking braso ng napakabilis.
Pagbagsak ng kamay sa sahig, hindi sinayang ni Daisung ang pagkakataon at tumalon papunta rito at tumakbo patungo sa celestial figure ng buong bilis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng madilim na pula habang itinaas niya ang kanyang espada sa harap niya at bumilis, pinapalapit ang distansya sa pagitan nila. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari at bigla na lang naubos ang kanyang mana, na nagdulot sa kanya na bumagal at mawala ng halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa puntong iyon, ang dalawang napakalaking kamay ay sumugod sa ere habang sinusubukan siyang durugan tulad ng isang totoong insekto, sa oras na wala na siyang mana upang ipagtanggol ang sarili at wala siyang magawa upang pigilan ang mga ito. Ang mga kamay ay nagkakabanggaan ng may malupit na puwersa at dinurog siya sa gitna na parang langaw. Pagkatapos maghiwalay ang mga kamay, si Daisung ay nakahiga lang doon, nakadapa sa palad, hindi makagalaw kahit isang daliri. Muling bumalik, inuulit ng napakalaking kamay ang parehong brutal na galaw ng paulit-ulit, binibigyan si Daisung ng zero na pagkakataon na makahinga habang sumisigaw sa kanya na mamatay na lang. Ang malalakas na palo ay umuuga sa buong kastilyo mula itaas hanggang ibaba habang si Daisung ay halos hindi na nakakapit, mabilis na napagtanto na ang kanyang mana ay wala ng pag-asa. Biglang muling lumitaw ang mga demonyong anino at umiikot-ikot sa paligid niya tulad ng mga langaw at sumama sa tawag ng celestial na sumuko na lang siya at mamatay ng mabilis upang sa wakas ay makuha nila ang kanyang katawan dahil malinaw na wala siyang silbi kung wala sila. Kahit na may mga malubhang sugat, nagawa pa ring tumawa ni Daisung dahil sa kaibuturan, alam na niyang pagtataksilan siya ng mga demonyong linta. Binuksan niya ang kanyang mga mata na may mapanlikhang ngiti na kumakalat sa kanyang mukha habang inactivate niya ang ultimate skill ni Theon, Reload Save Point. Ang screen ng sistema ay lumabas sa harapan niya na may mensahe na nagpapabatid sa kanya na maaari na siyang bumalik sa anumang sandali ng kanyang pagpili sa nakaraan. Sa sandaling iyon, lahat ng mga laban na kanyang nilabanan ay bumabalik sa kanyang isipan habang ang oras ay tumatakbo pabaligtad, at muling lumilitaw siya sa eksaktong punto pagkatapos niyang manalo sa makalangit na digmaan. Habang siya'y nagmulat ng mata, natagpuan niyang nakatitig siya ng diretso sa mga demonyong anino na muling walang tigil na pinapagalitan siya na ibalik na ang katawan ni Satanas. Daisung ay ngumiti lang at pinaalalahanan ang sarili kung paano ang mga madilim na ahas na ito ay balak siyang saksakin sa likod ng 100% sa sandaling siya ay magpabeya. Mula sa kanyang alaala sa pag-uusap nila ni Theon, malinaw na kahit ibigay niya ang katawan o gamitin ang kapangyarihan ng Diyos-Diyosan, maaari pa rin niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga kasanayan kahit kailan niya gusto. Pero ang tunay na pagbabago ng laro ay ang pagmasid sa oras dahil kahit anong mga wild na trick na maaaring itago ni Satanas, palagi siyang may opsyon na bumalik sa Earth. Muling ngumiti si Daisung nang mapagtanto niyang kung gagawin niya ito ng matalino, maaari niyang patayin ang 2 ibon sa isang galaw lamang. Samantala, sa gitna ng maalikabok na larangan ng digmaan, matatag na nakatayo si Daisung sa pagitan ng malalaking ulap habang kumukuha siya ng sandali upang planuhin ang susunod na hakbang, pagkatapos ay malakas na ipinahayag na ibabalik niya ang katawan ni Lucifer. Ang mga demonyong anino ay halos sumigaw at tinawag siyang mabait na batang lalaki dahil sa wakas ay ginawa niya ang sinabi nila. Isang nakakasilaw na liwanag ang umiikot sa paligid niya, bumubuo ng isang ligayang buhawi, at nang hamupa ang liwanag, isang nakangiting babae ang tumayo sa kanyang lugar, ngayon ay nag-aangking post-possession glow-up matapos ang maayos na gender transition mula kay Daisung. Agad na tumingin si Satan sa kabila ng malalaking pader ng kastilyo habang nararamdaman ang napakalakas na kapangyarihan doon at lumipad patungo sa pinagmulan, na nag-iwan ng isang bunganga ng alikabok. Ang makalangit na palasyo ay nakatayo sa unahan at lumapag si Satanas sa patio na parang runway at ngumiti ng malapad habang nakatitig sa mga pintuan. Nagsimula siyang maglaway nang sa wakas ay marating niya ang lugar na ito pagkatapos ng 6,000 taon at tinawag si Rodre na lumabas na. Si Satanas ay nakatitig ng diretso na may ganap na baliw na ekspresyon sa kanyang mga mata habang unti-unting nawawala ang usok mula sa kanyang paglipag, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok ng diretso. Bigla na lang, may isang anyo na nagsimulang lumitaw sa harap niya na parang isang nakakatakot na magic trick. Pinipikit ni Satan ang kanyang mga mata at tinawag si Luther, tinutukso siya dahil sa wakas ay lumabas na siya mula sa kanyang lungga. Ang babaeng may belo ay nananatiling matatag ng hindi nagsasalita kahit isang salita dahil malinaw na sa kanya, hindi karapat-dapat pansinin ang mga pang-aasar ni Satan. Kasabay nito, unti-unting nagiging matatalim na pangil ang kanyang mga paa habang nagsisimulang lumabas ang hilaw na mana sa paligid niya,
ngunit patuloy na pinipindot ni Satan ang kanyang mga butones habang nagtatapo ng higit pang mga pang-aasar at tinatanong kung siya ba ay nag-mature na at tumigil na sa paglalaro ng mga laruan. Pinagpag ni Luther ang kanyang mga ngipin at bumubulong ng isang bagay, malinaw na nagagalit, habang si Satanas ay nagkukunwaring walang alam at casual na sinasabi sa kanya na magsalita ng mas malakas sa susunod. Bigla, nagalit ang babaeng may belo at sumigaw na kailangan na ni Luther ng bagong laruan, at si Lucifer ay sakto namang perpekto para sa kanyang koleksyon. Agad itong nagpagalit kay Satanas, na ang mga mata ay tumulim habang ang galit ay pumuno sa kanyang ekspresyon. Lumapit siya at tinanong kung seryoso bang iniisip ni Luther na magagawa niya ang parehong baluktot na hakbang na ginawa niya noong mga siglo na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Lucifer ang isang alaala mula halos 6,000 taon na ang nakalipas sa isang nalimot na planeta na ganap na winasak ng kaguluhan. Naglalakad siya mag-isa sa isang maalikabok at sirang daan at napansin ang isang luma at sirang manika na itinapon sa gilid, marahil ay nahulog ng isang bata sa gitna ng kaguluhan. Bumaba siya at inabot ito, habang maingat na pinipitas ang maliit na stuffed toy gamit ang kanyang matatalim na pangil. Sa mga salitang iyon, tumayo siya muli at tiningnan ang manika habang sinasabi kung gaano kalubang pagkatalo ang naging resulta ng pagsusulit. Maya-maya, isang maliwanag na ilaw ang nag-ambala sa post-apocalypse na mundo at nagpalabas ng malalakas na alon ng aura habang si Lucifer ay na-teleport laban sa kanyang kagustuhan. Nakita niyang siya ay nailipat sa isang hindi kilalang lugar na may puting tanawin na umaabot ng milya-milya. Gayunpaman, tiyak na hindi siya nag-iisa dahil biglang lumitaw ang babaeng may belo at walang tigil na pinagsasabihan si Lucifer at sinabing galit na galit siya dahil sa ginawa ni Lucifer. Hindi man lang kumurap si Satan at ibinato pabalik ito, sinasabing lahat ito kay Luther dahil ang kanyang nilalang ang nag-disqualify sa sarili nito, kaya ito nag-self-destruct. Tumama ito sa kanyang puso, at agad na nagsimulang sumigaw si Luther at inakusahan si Lucifer na sinasadya niyang sirain ang lahat at sinabotahe siya mula pa sa simula. Patuloy siyang sumisigaw ng parehong akusasyon paulit-ulit at si Lucifer, na bumaba ang kanyang gwardiya kahit saglit lang, biglang naramdaman na parang nahuhulog ang kanyang braso mula sa kanyang katawan. Pinagpag ni Luther ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang kamay ay nagiging halimaw na mga pangil at pinutol ang braso ni Satanas, na nag-iiwan sa kanya na hawak ang dumudugong piraso. Agad na sumagot si Lucifer, sumisigaw kay Luther at tinatanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya at kung siya ba ay tuluyan ng nababaliw. Ngunit malinaw na lumihis si Luther sa script at naglalaway siya sa sarili habang tinititigan ang katawan ni Lucifer na parang patatas. Ang kanyang belo ay bahagyang umangat sa kanyang mukha. Sa wakas ay ipinapakita ang nakasisindak na katotohanan sa ilalim habang sumisigaw siya na ang katawan ni Satanas ay perpekto para sa mga materyales ng nilalang. Sinubukan ni Lucifer na lumaban, ngunit mabilis na naubos ang kanyang lakas habang nagiging hangkag ang kanyang paningin at tuluyang nawawala ng laman ang kanyang isipan. Sa isang nakakatakot na sandali, ang buong katawan ni Lucifer ay napunit mula sa bawat bahagi, na ang natira na lamang ay ang kanyang katawan. Nahulog siya sa lupa, walang magawa, habang si Luther ay nakatayo sa ibabaw niya at naglalabas ng madidilim na mga pangil mula sa kanyang sariling katawan. Malinaw na hindi siya isang fangirl ng solo leveling, inilabas niya ang kanyang kamay at sinabi, bumangon, na nagdulot ng pagtagas ng mga piraso ng kaluluwa mula sa katawan ni Lucifer at naging mga nakakatakot na gumagapang na mga tentakulo. Di nagtagal, nagsimulang sumibol ang mga bagong anghelikong celestial mula sa mga piraso ng wasak na kaluluwa ni Lucifer habang ang mga celestial na tadtad ng mga palaka ay gumagapang mula sa kanya at dahan-daang nagiging ganap na mga katawan na agad na lumuhad sa harap ng kanilang bagong lumikha. Ang mga bagong hatched na celestial ay pinagdudugtong ang kanilang mga kamay na may nakakatakot na debosyon at nagsimulang umawit ng mga papuri sa kanilang tinatawag na ina habang ang kanilang nakakatakot na mga tinig ay umaawit ng magkakasabay. Samantala, ang natira sa orihinal na katawan ni Lucifer ay nagsisimulang mag-evaporate at maging usok. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, mga madidilim na pangil ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang mga labi na pumutol sa celestial choir habang huminto sila upang masaksihan ang kaguluhan na nagaganap. Sa mismong sandaling iyon, isang scroll na may malaswang anyo ang sumabog pataas sa langit ng napakabilis at pumasok sa isang nakakasilaw na portal ng liwanag at sa huli ay umabot sa kalawakan. Ang scroll ay naglalaman ng asensya ni Lucifer na sumisigaw ng isang sumpa na hihintayin niya si Luthora hanggang sa katapusan ng kanyang paglikha at babalik siya para sa paghihiganti.
Bumalik sa kasalukuyan, si Satanas ay labis na nagagalit mula sa mga alaala ng trauma na kanyang dinanas at nag-anyaya ng isang napakalaking bagyo ng mga pangil. Ang mga pangil na iyon ay mabilis na nagpakita bilang isang kawon ng mga demonyong anino na umiikot habang si Lucifer ay nakatingin kay Luthora at pinaaalalahanan siya na siya ay babalik. Mananatiling kalmado at hindi naaapektuhan si Luthora habang walang pakialam na itinaas ang kanyang kamay at inactivate ang isa sa kanyang mga pirma, Hands of Judgment. Mula sa ilalim ng lupa, isang alon ng mga mahiwagang braso ang sumabog at tumalon patungo kay Lucifer. Pagkatapos noon, sumagot si Satanas ng isang pagsabog ng demonyong mga anino upang kontrahin ang papalapit na mga braso na opisyal na nagsimula ng kanilang laban. Sumisigaw siya na mula ngayon, si Luthora ang magiging bago niyang laruan habang sumagot ang nakapiring na babae na si Lucifer ay gagawing pyesa para sa mas marami pang celestial na manika. Si Satanas, lubos na na-trigger, ay tinawag ang kanyang nakasisilaw na kasanayan sa madilim na apoy habang ang malalaking haligi ng apoy ay sumisikat sa likuran niya na parang isang pangalawang yugto ng Animasayon. Nakatayo si Luthora doon na hindi naaapektuhan ng napakahinang atake at tinukso si Lucifer na walang silbi ang kanyang atake na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang nakatikip na Celestial ay pagkatapos ay inactivate ang kanyang sariling espesyal na kakayahan, ang karagatan ng buhay, at isang malaking agos ng tubig ang sumugod pasulong at sinalubong ang madilim na apoy ng harapan. Ang dalawang atake ay nagkansela sa isa't isa na lalong nagpagalit kay Lucifer habang siya ay sumugod, ang kanyang isipan ay puno ng galit. Sa sandaling iyon, ang dalawang baliw na halimaw ay nagpapalitan ng mga suntok na parang ito ay isang laban sa huling boss na walang balak na huminto. Samantala, tahimik na nagpapakalma si Dyson sa loob ng isipan ni Lucifer na parang mabait na bata na nakayakap ang mga braso at nagtataka kung makakatakas ba talaga sila. Sa Earth, bumalik ang eksena sa gusali ni Daesung kung saan may nakasabit na napaka-edit na giant poster niya sa likod ng desk ng isang tao. Ang ating babae sa computer ay hindi lang may mukha ni Daesung sa dingding. Gamit din niya ang kanyang chiseled na mukha bilang mousepad. Parang may iniisip si Cho Young habang naghahanap siya sa internet at nadidismaya na hindi pa rin bumabalik si Master Han ngayon. Bago pa siya tuluyang malugmok, tumunog ang kanyang telepono na nagbalik sa kanya sa realidad nang sabihin ng kanyang sekretarya sa kabilang linya na may bisita, ngunit biglang naputol ito nang sumigaw siya sa bisita na huminto. Bigla, pumasok si Soyeon sa opisina at binati ang kanyang team leader ng isang maliwanag at inosenteng ngiti na parang hindi niya niloko ang sekretarya. Agad na pinawisan si Cho Young nang makita ng goth girl ang malaking dambuhalang dambana ng Daesung sa likuran. Ngunit sa loob ng isang iglap, biglang nawala ang lahat ng Daesung merch na parang isang nagkasalang tab sa browser at nagkunwari si Cho Young na abala sa kanyang computer. Tumangala si Cho Young na may nerbyosong ngiti at tinanong kung bakit nagdesisyon si Soyeon na dumating mula sa wala nang hindi man lang nagbigay ng abiso. Habang nag-uusap ang dalawa, isang nagliliyab na meteor ang bumabagsak patungo sa Earth na parang may galit. Pinagtatawanan siya ni Soyeon na wala siyang ideya na may hilig si Cho Young sa pagkolekta ng merch ng kanyang master, na lalo siyang pinapahiya. Uminom si Soyeon mula sa kanyang tsaa at tinukoy ang elepante sa kwarto upang wakasan na ang gulo ng kanilang love triangle. Si Cho Young ay napablink ng bahagya dahil medyo naguguluhan, pero mabilis siyang bumalik sa kanyang sarili at sinabi na ang pagmamahal niya para sa kanya ay hindi kailanman titigil kaya dapat na lang umalis si Soyeon. Tumayo si Soyeon mula sa kanyang upuan at tinawag si Cho Young na naglalaro ng marumi kahit na pumunta siya dito upang pag-usapan ang mga bagay-bagay bilang isang sibilisadong kalaban. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lungsod nang may tumama sa lupa, na nagpatigil sa kanilang pagtatalo habang pareho silang nakatingin sa bintana na may gulat. Isang napakalaking berdeng orb ang lumitaw sa itaas ng lungsod, mataas sa kalangitan, at lumalaki ito bawat segundo. Kasabay nito, isang random na helicopter ng balita ang lumapit at nagsimulang mag-livestream ng kaguluhan habang inihahayag na isang napakalaking tarangkahan ang biglang lumitaw sa downtown. Ayon sa balita, ang Hunter Association at ilang mga opisyal ng gobyerno ay nagkalat na sa paligid at sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ang grupo ng mga mangangaso na nagtipon-tipon sa ibaba ay nakatayo lang doon na nakahanay at mukhang sobrang tensyonado habang nakatingin sila sa dambuhalang portal. May mga tao na nagmumura sa isang random na pasilidad. Lumapit si Manager Kim sa isa sa kanyang mga ahente, si Joe, at sinabi sa kanya na magbigay ng update.
Pinapanood niya ng mabuti ang screen at casual na binanggit na ang mga antas ng aura ay lumalampas sa lahat ng sukat na mayroon sila at idinagdag ng cyborg na lalaki na mabilis pa rin itong tumataas. Pinapikit niya ang kanyang mga mata, nakatutok sa datos at sinabi na ito ay maaaring isang S-rank na gate o mas masahol pa. Nang marinig ang nakababahalang balita, pinaikit ni Manager Kim ang kanyang mga mata na parang alam na niya na magiging ganito kalala. Tumingin si Director Joe sa kanya at tinanong kung napili na nila kung aling clan ang mamumuno sa raid o hindi. Iniaayos ni Manager Kim ang kanyang salamin, handang sumagot, pero bigla siyang nawala sa kanyang isip na parang nag-loading screen ang kanyang utak. Sa sandaling iyon, lumipat ang eksena kay Dongchul na nakatingin ng may paghanga sa napakalaking portal at sinabi niyang napakatagal na mula nang may gate na kasing laki nito na lumitaw. Kung ikukumpara, ang apostol na nakatayo doon ay mukhang langgam sa tabi ng berdeng tarangkahan na may potensyal na magdulot ng kaguluhan sa mundong ito. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagmasid sa tanawin, may mga nakakainis na tunog na humila sa kanya palabas nito. Tumingon siya at natagpuan ang pinagmumulan, ang dalawang babaeng apostol na nag-aaway na parang mga batang babae sa gitna ng isang apokalipsis. Si Dongchul ay ngumiti lang habang pinapanood ang mga ito na lumapit, patuloy pa rin sa pagtatalo na parang ito ang kanilang full-time na trabaho. Sinusubukan niyang magmukhang cool at makapangyarihan habang binabati ang dalawang babae. Gayunpaman, dumaan lang sila sa tabi niya na parang hindi siya nakikita at parang isang taunang walang kwenta. Halos magliyab si Dongchul sa pangalawang kamay na kahihiyan at kinagat ang kanyang mga ngipin sa inis dahil hindi man lang siya nilainggan ng mga ito. Hindi nagsasalita ang mga babae habang iniunat nila ang kanilang mga kamay patungo sa malaking portal at sinubukang maghanap ng isang bagay. Hinayla ni Choyang ang kanyang kamay pabalik sa sandaling makaramdam siya ng pamilyar na bagay na tiyak na konektado ang gate sa kanilang master. Noong mga sandaling iyon, tumango si Soyeon ng buong pagsang-ayon kay Choyang, tiyak na ang mana ni Daddy Daesung ay tumatagas mula rito. Nagpanggap si Dongchul na mayabang na may ngiti habang alam na niya kung ano ang pinagtibay ng dalawang babae sa isa't isa. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa paligid nila, na agad nagpadala sa kanila sa estado ng panik, at hinayla sila palapit sa gate upang makasama na nila ang kanilang tanging master. Sa parehong oras, pinapanood ni Director Joe ang buong pangyayari at lumingon upang tanungin si Manager Kim kung balak bang pamunuan ng ating bayani ang pag-atake. Pero sumagot siya na hindi siya available sa ngayon. Tinanong ni Genos mula sa Temo kung paano nila maisasagawa ang ganitong kalaking raid nang wala ang kanilang pinakamagaling na ace. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Manager Kim at ipinaliwanag na nangako si Han Daesung na susuportahan ang raid mula sa loob. Sa mga salitang iyon, nagpa siya ang mga apostol na oras na at pumasok sa portal nang hindi na nag-aaksaya ng oras. Habang naglalakad sila sa pintuan, isang makapal na ulap ang sumisipsip sa kanila, ganap na humaharang sa kanilang paningin. Pero nagpatuloy sila nang hindi bumabagal. Si Soyeon ay nagrereklamo tungkol sa nakakainis na ulap ng hamog, pero sinabi ni Choyang na tumigil na sa pagdaldal at magmadali habang sinusundan nila ang liderato ni Dongchul. Bigla, huminto si Dongchul at naghanda habang nakita niyang may gumagalaw sa unahan sa gitna ng ulap. Pagkatapos, lumabas si Aslan mula sa ulap na parang Prince Charming at nagbigay ng malaking ngiti. Tinutukso siya ni Choyang habang hindi siya sigurado kung sino ang kakaibang gwapong lalaking ito at sinabihan siyang magpakilala. Nahabol sila ni Soyeon at nagulat siya nang makita na hindi si Daesung ang lumalabas, at tumagal ng isang segundo si Dongchul bago niya naalala na ang lalaking ito ay kapatid ng maliit na Dongdaeron. Tiningnan sila ni Aslan at diretsahang tinanong kung sila ang kanyang mga kapwa na katatandang apostol. Ito ay labis na nakakalito para sa lahat. Kaya nilinaw ni Aslan ang sitwasyon bago pa ito maging mas kakaiba at ibinulalas ang kanyang buong pangalan. Ipinaliwanag niya na siya rin ay opisyal na itinalaga bilang isang apostol ng aming hari ng mga demonyo. Pinipilit ni Choyang nang umiti kahit nanginginig habang tinatanong kung seryoso bang ika-4 na apostol na si Aslan ngayon. Pinapahira ni Dongchul ang kanyang malungkot na balbas at naisip na dahil alam na ng lalaking ito na sila ay mga apostol, baka totoo nga siya. Si Soyeon ay malinaw na hindi nagmamalasakit sa anumang loika na iyon habang humaharap siya kay Aslan at tahasang sumisigaw na sabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang mahal na asawa. Naisip niya na mas madali silang ipakita kaysa ipaliwanag, kaya't lumingon siya at ginabayan sila patungo sa isang kuweba na may malaking bato na nakaharang sa pasukan nito. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan bilang Titan at walang kahirap-hirap na inangat ang higanteng bato na parang wala itong bigat bago ito itapon sa gilid ng hindi man lang napapawisan.
Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng pasukan at tila nag-aalaga ng aura habang ang hangin ay nagpapalutang ng kanyang mahabang buhok ng may karangyan. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at sinabi niya sa kanila na sumunod habang sila ay pumasok sa isang lagusan na may mga kumikislap na bato na nakabaon sa mga pader nito. Habang naglalakad sila papasok, nagbabala si Aslan na maaaring maging mapanganib ang sitwasyon anumang sandali at sinabi sa kanila na panatilihing aktibo ang kanilang mana bilang panangga. Noong mga sandaling iyon, isang sinag ng maliwanag na ilaw ang mabilis na lumapit sa kanila at agad na tumugon si Aslan sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang mga kamay pasulong upang harangan ang papasok na pagsabog ng mana na tumatama sa lagusan. Pinipigilan ni Dong Chul ang kanyang pangasainis habang ang mga babae ay nagiging alerto at ginamit ang kanilang mana upang protektahan ang kanilang mga katawan mula sa epekto. Ang pagsabog ng mana ay sa wakas nawala at humila pabalik sa pasilyo, at tinatanong ni Choyang kung ano ang nangyari. Si Aslan ay walang pakialam na pinupunasan ang kanyang kamiseta na parang walang nangyaring malaking bagay at sinabing si Desung ay dumadaan lang sa isa sa kanyang mga klasikong pagsabog ng mana. Ang mga apostol ay pumasok pa at pumasok sa isang silid kung saan sila'y natigilan, nagulat sa tanawin ng isang katawan na nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa gitna ng silid. Hindi na makapagpigil si Soyeon at tumakbo siya patungo sa tabi ng kanyang guro, ngunit bago pa man siya makarating sa kanya, nagsimula ng magpintig-pintig ang kanyang mga kamay habang kumikislap sa isang kakaibang nakakatakot na paraan at tila may masamang mangyayari. Biglang bumukas ang mga mata ni Desung na may matalim na paggaspeng habang ang buong katawan niya ay nagsimulang magliwanag ng nakakasilaw na mana. Ang pagsabog ng kapangyarihan ay umabot sa napakalaking antas na itinaas siya mula sa kama habang si Soyeon ay naghanda at sinubukang protektahan ang sarili laban sa napakalakas na puwersa. Samantala, nananatiling handa si Choyang habang siya ay humakbang pasulong at inactivate ang kanyang ultimate protection barrier na bumubuo ng isang mahigpit, hindi nakikitang dome sa paligid ng kanyang leader. Ang kanyang kalasag ay nagawang mahuli ang ligaw na pagsabog ng mana, ngunit mabilis itong nagpapagod sa kanya at nangangailangan ng kanyang buong atensyon upang mapanatiling matatag. Tinawag ni Dong Chol si Desung na magising na sa kanyang pagkalugmok, at pinuri ni Aslan si Choyang sa kanyang kakayahang pigilan ang pagsabog, ngunit mabilis siyang sinabi na hindi tatagal ang hadlang kaya mas mabuting magmadali siya at simulan ang pagpapaliwanag. Ang ekspresyon ni Aslan ay naging malungkot habang ang lahat ay tumingin sa kanya at malinaw na naghihintay ng paliwanag. Ipinahayag niya na si Desung ang nagligtas sa kanya noong siya ay nakakulong bilang isang bilanggo sa Celestial Realm. Pagkatapos siyang palayain, nagpunta silang dalawa sa digmaan laban sa mga Celestial nang walang pag-aalinlangan. Ipinagpatuloy ni Aslan na sa gitna ng kaguluhan, nahuli siya ni Luthora gamit ang kanyang mga pangil. Pagkatapos noon, siya ay sapilitang itinaboy mula sa laban habang pinapabagsak siya ni Luthora at bumababa upang tapusin siya. Pagkatapos, habang muling pumasok si Lucifer at lumapit sa pangit na babae na nakaluhod sa lupa, iniisip na makakakuha siya ng aksyon mula sa gwapong blondeng lalaki, buong pagmamalaki niyang ipinahayag na ito ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng isang matinding tapak na may pangalang Luthora. Ang sapantaha ay tumama sa kanyang ulo na may nakabibinging alingawngaw at inilulubog ang ulo ni Luthora ng isang talampakan sa lalim habang ang nakakatakot na halimaw ay biglang sumulpot gamit ang mahahabang leeg nito at nagsimulang tumawa ng parang baliw. Sa sandaling sumigaw siya, bumangon. Daan-daang mga paltos ang nagsimulang lumitaw sa buong katawan ni Lucifer at umakyat sa kanyang braso, na ginagawang mukhang isang masamang tinak na pamalo. Patuloy na tumatawa si Luthora habang inihahayag na itinanam niya ang mga buto ng kanyang maliliit na sanggol sa loob ng katawan ni Lucifer matagal na panahon na ang nakalipas, at ngayon ay isang masaganang lupa para sa kanilang pagbuo. Samantala, si Lady Satan ay gumawa ng mukha na karapat-dapat sa kanyang sinumpang titulo habang pinapanood niyang mawala ang kanyang tanging pagkakataon na talunin ang pangit na kataas-taasang nilalang pagkatapos ng 6,000 mahabang masakit na taon at nagsimula siyang magmura ng bawat salitang memorize niya mula sa pinakamadilim na sulok ng diksyonaryo sa trap-laying na babaeng Sum-Iris sa lahat. Gayunpaman, kahit na siya'y nagtatapos sa isang nakakahiya at masakit na paraan, isang naglalagablab na presensya ang nagsisimulang sumiklab mula sa pinakamalalim at pinakamadilim na mga patong ng kanyang nilalamang kaluluwa. Sa kabilang banda, tinatawanan ng ating bayani ang maliit na demonyo, na alam niyang muli na namang nabigo ito ng napakabigat, na sa wakas ay nararamdaman din ni Lucifer habang nakatingin siya pababa at napapansin ang pulang apoy na sumasabog mula sa kanyang kamay at ang mga pangit na paltos na unti-unting nawawala.
Ang maliit niyang utak ng ibon ay hindi makaproseso kung paano muling makakabawi ang manako na ito, kaya't nagalit siya at nagmakaawa na ibalik sa kanya ang kanyang katawan. Walang kahit anong pag-aalinlangan, tahimik na inilabas ng ating bayani ang kanyang kamay mula sa loob ng kanyang bituka, at bago pa siya makapaglabas ng kahit isang salita, ang pinuno ng impyerno ay nagbalik sa kanyang makapangyarihang aksyon. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya kay Luthora na simulan na ang pagdarasal sa anumang Diyos na pinaniniwalaan niya dahil malapit na niyang panasan ang buong pag-iral nito, at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang malaking itim na talam na ngayon ay puno ng pinakamataas na demonyong enerhiya, handang ilabas ang isang buong lakas na Demon Lord / nahuhulihin ang kanyang pangit na mukha sa dalawang perpektong symmetrical na bahagi. Ang mamiyang halimaw na may mga kulubot ay halos walang oras para tumugon habang ang umiikot na lila na kawalan ay marahas na punatin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang napakalakas na sigaw ay napipilitang pansamantalang umatras ang ating bayani. Parang isang eksena mula sa kanyang pinakamasamang bangungot, nakita niyang nahati ang ulo ng walang kahit anong bakas ng utak, kundi isang masa ng malagkit na mga tentikulo na humahawak sa dalawang bahagi. Ang bagong regeneradong halimaw ay sumigaw na siya ay maliit na talunan lamang ni Lucifer, na talagang tumama sa kanyang damdamin at nagpagalit sa kanya ng labis. Halos hindi niya mapigilan ang sarili na hindi siya bastusan at pinaaalalahanan siya na siya ang tunay na talunan dito, ngunit biglang sumingit ang sistema upang ipaalam na malapit na ang oras niya sa ibang dimensyon, at malapit nang maibalik ang kanyang tunay na katawan. Tahimik na pinapanood ng ating batang lalaki habang unti-unting nagiging usok ang kanyang katawan, ngunit bago siya tuluyang mawala, sinisiguro pa rin niyang ipaalam kay Luthora kung gaano siya karuming basura, at sinumpa niyang sisirain siya sa susunod na magkikita sila ng walang palya. Sa mga salitang iyon, gumawa si Luthora ng isang huling pagsisikap na mahuli siya nang bigla niyang napansin na may isang malaking nagniningning na portal na lumitaw upang hilahin siya palayo. Tumingin si Daesung pababa sa labis na pagkalito, walang masabi habang nakikita niyang mahigpit na hawak-hawak ng babae ang kanyang mga binti sa desperasyon upang pigilan siyang makatakas. Ang maliit na aksyong iyon ay muling nagpasiklab ng nag-aalab na galit sa loob ng ating Demon King, ngunit pinapaalala ng kanyang grimoire na kailangan talaga niyang dumaan sa gate. Noong mga sandaling iyon, dumating ang kanyang pinakamahusay na wingman na si Aslan at sinadyang tumama ng siko sa makating mukha ni Luthora, at sinimulang bugbugin siya gamit ang kanyang napakalaking mga kamao, na para bang handa na niyang tapusin siya roon mismo. Matapos siyang paluhan ng mabuti, humarap siya kay Daesung at sinabi niyang siya ang bahala sa kanya at hiniling na magkaroon ng ligtas na paglalakbay ang kanyang boss. Ang ating Demon King ay nagbigay ng bahagyang ngiti sa katapatan ni Aslan at nagpasya na gantimpalaan ito sa pamamagitan ng paghagis ng kadena sa kanyang direksyon. Agad na hinawakan ito ni Aslan, na halatang hindi sigurado sa mga intensyon ni Daesung. Doon sinabi ni Daesung na hindi niya iiwan ang kanya at tinanggap siya bilang ika-4 na apostol. Ang bigat ng titulo ay tumama ng malakas, at halos mapuno ng luha ang mga mata ni Aslan, at sabay silang tumalon sa portal. Sumisigaw na parang isang pinalaking bata na kinuha ng kanyang mga magulang ang kanyang paboritong laruan, tumakbo si Luthora patungo sa gate gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit pagdating niya roon, sarado na ito sa kanyang harapan, na nag-iwan sa kanya ng wala kundi mga asol na bola. Samantala, sa kalawakan ng interdimensional, sa wakas ay nakita ni na Aslan at Daesung ang kanilang planetang tahanan sa malayo. Ngunit ang ating bayani ay nakakaramdam ng higit pa sa pangungulila sa bahay habang ang loob ng kanyang katawan ay nagsisimulang mag-alboroto dahil sa isang banyagang katawan na nagwawala sa loob niya. Pagkatapos noon, sinabi niya sa Peking Pantheon na buksan ang isa pang pintuan kung saan sila lalapag sa mismong sandali na malapit na silang tumama sa lupa. Pagkatapos, humarap siya kay Aslan at sinabi niyang bubuksan niya ang gate at papasok doon kapag bumagsak sila, at inutusan siya na isara agad ang portal kung may anumang senyales na nagiging Daesung na siya. Nang marinig iyon, ang blonde na lalaki ay tumitig sa kanya na mukhang medyo naliligaw. Ngunit ang makita siyang lumulutang sa kalangitan ngayon ay malinaw na kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, ipinaliwanag ni Aslan na nilinis nila ang lahat ng mga halimaw agad nang lumapag sila, at pinipigilan niya ang pagsabog ng berserk na mahika ng ating bayani mula noon. Agad na lumiwanag si Soyeon at mayabang na sinabi na ito ang kanyang larangan, na nagdulot kay Dongchul na magtaka kung seryoso ba talaga siya sa pagtulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan ni Choyang ang kanyang kalaban at sinabi na hindi gagana ang kanyang teknik, na mukhang labis na hindi komportable habang sinasabi ito.
Sa kabilang banda, talagang naiirita si Soyeon nang maputol siya bago pa man siya makapagpaliwanag, pero nagpatuloy si Choyong at inihayag na ang plano ay kasangkot ang paghalik sa kanyang lalaki para magising ito na parang isang engkanto. Sinasabi ni Soyeon na gumana ito noong nakaraang pagkakataon, pero sinagot ni Choyong na hindi na nakatago ang kanyang kapangyarihan ngayon, talagang sumasabog ito sa lahat ng dako. Sa puntong iyon, idinagdag ni Aslan na may katuturan iyon dahil sinipsip niya ang maraming celestial beings pagkatapos niyang talunin ang mga ito, kaya ngayon ang kapangyarihan sa loob niya ay halos umaapaw na. Doon na biglang iminungkahi ni Choyong na sama-sama nilang tulungan na maubos ang sobrang kapangyarihang mahika mula sa kanya, bago pa lumala ang sitwasyon. Di nagtagal, nagtipon-tipon ang 4 na apostol sa harap ng aming hari ng mga demonyo, at isa-isa nilang inilahad ang kanilang mga kamay at naghanda na sumipsip ng kanyang kapangyarihang mahika, iniisip na baka makatulong ito kahit kaunti sa kanyang pagdurusa. Nakita ni Choyong na muling sumabog si Daesung sa isang biglaang pagsabog, sumigaw siya na walang mas magandang pagkakataon kundi ngayon, at ang buong grupo ay sumabak upang simulan ang pagkuha ng demonyong enerhiya. Ang ating bayani ay kumagat sa kanyang mga ngipin dahil sa sakit habang wala sa kanila ang may ideya tungkol sa digmaan na nagaganap sa loob niya sa mga sandaling iyon. Sa kaloob-looban ng katawan niyang parang bomba na sumasabog, tinatanggap niya ang sunod-sunod na mga suntok mula kay Satanas at sa kanyang mga nakakatakot na maliliit na anino ng demonyo sa isang dimensyon na tila mas masahol pa kaysa sa impyerno na kanyang pinagdaanan. Matapos huminto ang magkabilang panig upang makahinga ng kaunti, tinanong niya ang ganap na baliw na babae kung talagang matalino pa ring ipagpatuloy ang laban sa kanya kapag malinaw na mayroon silang karaniwang kaaway na malapit. Sa isang nakamamatay na titig, sumagot siya na walang sinuman sa pag-iral ang mas delikado para sa kanya kaysa sa kanya. Noong mga sandaling iyon, ang mga celestial na nanunood mula sa kanilang mga upuan sa harapan ay nagpasya ng sumabak sa laban at pinalibutan sila. Inihayag na isasagawa na nila ang misyon na itinalaga sa kanila ng kanilang Supremo. Sinabi sa dalawang Panginoong demonyo na sumuko at maging pagkain para sa kanila, ang mga seraphim na parang ahas, o tinatawag na mga anghel, ay sumugod, ngunit halos walang reaksyon si Satanas dahil ang target nila ay si Daesung, at siya ay walang pakialam na nagpasya na makipagtulungan sa kaaway upang pabagsakin siya. Dahil dito, nagalit ang ating bayani sa mga walang pusong duwag na nagkakaisa para lang siya'y mapabagsak. Pero bago pa man mangyari ang anumang bagay, biglang humihina ang tatlong anghel habang ang magic energy ay mabilis na nawawala sa kanila dahil sa isang panlabas na puwersa. Sa kabutihang palad para kay Daesung, kahit ang maliit na batang babae ay nagsimulang maramdaman na ang kanyang enerhiya ay hinihila palayo na parang mga damit na natutuyo sa ilalim ng araw. Ang pagbukas na ito ay eksaktong hinihintay ng pinuno ng impyerno, at may matalim na ngiti siya'y sumugod kay maliit na Lucifer, itinaas ang kanyang malaking itim na talam at hiniwa siya tulad ng isang sushi chef na may misyon. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan para sa kanya, o para sa mga celestial na nakulong sa loob ng kanyang katawan, at biglang nagising ang ating bayani sa tunay na mundo. Habang umuupo siya sa malamig na batong kama, nakita niya ang kanyang mga apostol na nakahiga sa sahig na parang mga nahimete na mga bisita sa pista, na kinuha ang abot ng kanilang makakaya mula sa kanyang kapangyarihan. Tumingin siya nang may pagdududa sa kanyang mga kamay at napansin na ang isa sa mga ito ay naging madilim, na nagiging hindi malinaw kung talagang naabsorb niya ang lahat ng kanilang kapangyarihan o kung may nangyaring mali sa kalagitnaan. Bigla na lang nagbigay ng nakakatakot na aura ang kamay at sumakit ng matindi pataas sa kanyang braso, kaya ginawa niya ang anumang medyo matinong tao na maaaring gawin sa sandaling iyon at sinimulang sepukan ito gamit ang kanyang kabilang kamay, parang siya ay personal na pinagtaksilan nito. Pagkatapos noon, ang kanyang sinasaniba na kamay ay nagbago ng anyo at naging pang-mace, na nagdulot ng labis na takot sa ating Demon King kung ano ang susunod na hakbang na dapat niyang subukan. Mabilis niyang napagtanto na may mahinang selyo sa mga lalaking nakahiga sa kanyang mga kamay, at saka siya lumingon sa mga tumulong sa kanyang makaalis, nagtataka kung sila talaga ang tunay na dahilan kung bakit siya nakaligtas sa gulo na iyon. Lumapit siya sa kanila at tinawag ang kanyang goth girl, na mukhang kakabawi lang mula sa pagkain ng pinakamalakas na edibles na ginawa mismo ni Snoop Dogg. Pero sa sandaling marinig niya si Daesung na nagtaas ng boses, nagising siya sa katotohanan, at bigla siyang tumayo na may gulat na ekspresyon bago yakapin siya na parang minamarkahan ang kanyang teritoryo sa harap ng grupo. Pagkatapos noon, si Choyong ay gumising din mula sa kanyang magic coma at nagmadaling lumapit kay Klingon, na malinaw na ayaw mapag-iwanan, bago agad na nag-umpisa muli ang dalawang babae sa kanilang pagtatalo.
Nagkatitagan ang mga babae sa isang matinding staring contest upang ipakita ang kanilang dominasyon bilang best girl, na nagdulot kay Dongchul ng matinding sakit ng ulo kaya't nagpasya na lang siyang baliwalain ito at sa halip ay lumingon sa kanyang kaibigan upang tanungin tungkol sa kaguluhan na pinagdaanan niya sa Celestial World. Ang ating hari ng mga demonyo ay ngumiti ng masaya habang binabati ang kanyang kaibigan, ngunit tila labis siyang naiinis dahil iniwan siya habang si Daesung ay nag-iisa upang kunin ang lahat ng kasiyahan at kaluwalhatian. Sinabi ni Aslan sa kanya na ipinaliwanag na niya ang buong bagay sa iba, at talagang nakaramdam ng ginhawa si Daesung na lahat ay nakabalik ng ligtas at buo. Sa pagkakaroon ng perpektong pagkakataon para makakuha ng ilang puntos bilang asawa, namula si Choyong at tahimik na sinabi na siya pala ang nag-isip na sumipsip ng kanyang mana at tulungan siya. Pero bago pa siya makapagpakatamos sa anumang papuri, sumingit si Soyeon at itinuro na ang kanyang hanggal na plano ay halos nagbigay sa kanilang lahat ng one-way ticket papuntang langit na walang gate. Sa likod ng awkward na sandaling iyon, tuluyan nang umalis ang grupo at nagsimula ng maglakbay pauwi pagkatapos ng muling pagkikita. Samantala, sa labas ng isang gate, dumating ang batang vlogger na puno ng sigla at ipinagmamalaki niyang inihayag na siya ay live sa presensya ng sikat na grupo ng mga cheerleader. Sa kabilang banda, nagpasya ang kalbo na duwende na ito na ang kanyang oras upang magningning at pinukpok ang kanyang bat na may tinak sa isang goblin na doble ang laki niya, at pagkatapos ay nag-pose para sa kamera na parang siya ang bida sa sariling pelikula at sinabing sobrang astig niya para sa mga mababang uri ng basura na iyon.